Sa taong 2025, isang kakaibang pangyayari ang naganap na nagdulot ng paglitaw ng mga libingan sa mundo, at sa loob nito ay may mga sopistikadong bagay na kilala bilang mga relikya. Dahil sa nakakabaliw na lakas ng mga relikya, may kakayahan itong baliktarin ang mundo. Habang karamihan sa mga relikya ay nagpahirap sa buhay, ang ating bida, si Seo Jo-hyun, na ginawa ang sarili bilang hari ng mga relikya, ay naghahanap ng mga libingan para makakuha ng mga relikya mula rito. Kadalasan siyang hinahabol ng mga gwardiya, ngunit ang kanyang napakahusay na mga galaw ay palaging tumutulong sa kanya para makatakas. Samantala, mayroong ahensya na tinatawag na Guardian na nagtatrabaho para kay Hyun. Kabilang sa mga Guardian ay sina Lishola, Julian Miller, Yoo Jahan, at Ilya Volkov. Naniniwala ang ilan na hindi dapat pasukin ni Hyun ang mga libingan dahil ginawa niyang hindi ito mapuntahan ng iba, ngunit kinumbinsi ng kanyang malalapit na tauhan, tulad ni Ja at ng iba pa. Ang lupon na ginagawa lang ito ni Hyun upang alamin ng maaga ang antas ng banta ng mga libingan. Nasa kalagitnaan sila ng pagpupulong na ito nang tumawag si Hyun, at tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung bakit hindi nila sinasagot ang kanyang mga tawag. Ipinaalam nila sa kanya na nasa isang pagpupulong sila kung saan dapat siyang naroon, ngunit abala siya sa ibang mga bagay. Agad na binago ni Hyun ang kanyang isip sa kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit nang ibababa na sana niya ang tawag, sinigawan siya ni Jae na sinasabing huwag niyang subukang ibaba ito. Pinilit nitong malaman kung ano ang gusto niyang sabihin at kung bakit siya tumawag sa unang pagkakataon. Kaswal na sumagot si Hyun na hindi naman ito seryoso dahil naisip lang niyang baguhin ang kanyang titulo mula sa hari ng pangangahoy ng libingan patungo sa emperador ng pangangahoy ng libingan. Habang sinusubukan pa siyang pagtakpan ng lahat sa pagpupulong, sinabi niya sa kanila na mayroon siyang libingang lolooban ngayon, kaya ninanais niya silang maging matagumpay sa kanilang pulong. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang mga kalokohan, napagpasyahan na lang ng grupo na lumipat sa susunod na agenda. Samantala, natagpuan ni Hyun ang isang libingan kung saan nakita niya ang makamandag na pangil ni Isis, na isang era-grade na consumable na relikya. Natutuwa si Hyun na nakakuha siya ng magandang item, ngunit bigla na lang lumitaw sa kwarto ang kanyang relikya, ang korona ng kamahalan, na isang may 3 paa na korona na nag-anyong babae. Para pagalitan si Hyun sa pagiging kaswal nito kahit nakakita siya ng magandang bagay. Bilang pagtatanggol sa sarili, iginiit niyang medyo malaki ang libingan, kaya inaasahan niyang isang relikya na may antas ng pangunahing Diyos ang lalabas. Sa madaling salita, umasa siyang makakuha ng relikya mula sa Diyos ng araw na sira o kung ano paman. Pinagalitan siya ng uwak at sinabing masyado na siyang nagiging sakim, ngunit ipinangatuwiran niya na gusto lang niyang mag-iwan ng magandang bagay para sa kanyang anak. Lumalabas na ang asawa ni Hyun na si Irene Holton ay 5 linggong buntis na ngayon sa kanyang anak. Nang kumalat ang balita, mahigpit na niyakap ni Hyun ang kanyang asawa, nagpapasalamat sa pagdadala nito ng kanyang sanggol habang ipinapaalam kung gaano siya kasaya. Sa sobrang pananabik ni Hyun ay sinabi niya sa kanyang asawa na baka hilingin niya na lang sa mga relikya na ibunyag sa kanya ang kasarian ng bata. Ngunit ipinaalala ng kanyang asawa na kailangan lang nilang maghintay ng ilang linggo pa para malaman ito. Sobrang nawili si Hyun sa larawan ng ultrasound na yon na lang ang tinititigan niya kahit nasa trabaho. Sobrang pagod na ang kanyang tauhan sa opisina na si Julian Miller sa kanyang mga kalokohan, kaya pinagalitan siya nito, na sinasabing ang pinakamaliit na magagawa niya habang nasa opisina ay ang magtrabaho imbes na magbulakbol. Sinubukan ni Kian na manipulahin si Julian, na inakusahan siyang sinisira ang sandali ng kanyang pamilya, ngunit sinigawan siya ni Julian, na nagsasabing dapat niya itong gawin sa bahay, at hindi sa opisina dahil marami silang trabaho. Pinagalitan siya ni Julian na sinabing nasa ganito silang gulo dahil abala siya sa paggalugad ng mga libingan kahit saan. Pagkatapos ay itinambak ni Julian ang maraming libro sa kanya na sinabing asikasuhin ang lahat at hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi siya tapos. Sumang-ayon si Hyun na gawin ito. At pag-alis ng lalaki sa kwarto, napansin ni Hyun na may isang kakaibang aklat sa mga ibinigay sa kanya para suriin. Biglang gumana ang aklat na naging buhay at may buntot na lumabas mula rito at natagpuan ni Hyun ang kanyang sarili sa isang kakaibang espasyo. Binati ng aklat si Hyun na tinawag nito bilang pang-187,487 kamahalan. Sinabi ng aklat kay Hyun na mayroon na siyang kwalifikasyon para lumahok sa digmaan ng kamahalan, ngunit lahat ng ito ay parang kalokohan lamang para sa ating bida. Tinanong niya ang aklat kung ano ang gusto nito, ngunit bastos na sumagot ang aklat na hindi ito sasagot sa mga tanong. Nagpatuloy ang aklat sa pagsasabi kay Hyun na bago lumahok, mayroon siyang 3 pagpipilian na kinabibilangan ng pagsunod, pagpatay, o pagpapabaya. Para sa pagsunod, magkakaroon siya ng pagkakataong iparehistro ang sangkatauhan bilang mapagkukunan para sa mga relikya, at ang sangkatauhan ay magiging sustansya para sa mga relikya, ngunit ang mundo ay magtatamasa ng kasaganaan. Bukod dito, tatanggap ang kamahalan ng proteksyon mula sa mga relikya. Tinanong siya ng aklat kung handa ba siyang isakripisyo ang mga tao para palakasin ang kanyang mundo.
Ang ikalawang pagpipilian ay pagpatay, at magbibigay ito sa kanya ng otoridad na direktang burahin ang mga hindi niya gusto para makabuo siya ng isang utopia. Ang ikatlong pagpipilian ay ang pagpapabaya, na pananatilihin ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit walang makukuhang proteksyon mula sa mga relikya, na karaniwang nangangahulugang ang sangkatauhan ay kailangang lampasan ang mga sakuna ng mag-isa. Matapos iharap sa kanya ang lahat ng pagpipilian, sumagot si Haon na hindi siya interesado, at sinabi sa kanya ng aklat na magiging mapaminsala ito para sa kanya. Sinigawan ni Haon ang aklat, sinasabing napatunayan na niya ang kanyang sarili bilang kamahalan, at hindi siya interesado sa anumang kalokohan na sinusubukang gawin ng aklat. Nang mapagtantong hindi interesado si Haon na pumili ng pagpipilian, umatras ang aklat ng may masamang tawa, ngunit sinabi sa ating bida na pagsisisihan niya ang desisyon niyang hindi pumili. Matapos ang kakaibang engkwentro sa aklat, lumabas si Haon ng opisina, at nakasalubong niya si Julian na nagtanong kung saan siya pupunta gayong hindi pa siya tapos sa kanyang gawain. Malamig na sinabi sa kanya ni Haon na uwi na siya habang sinasabi sa lalaking huwag siyang hanapin. Kalaunan, sa kanyang bahay sa palasyo ng Valhalla, mapayapang natutulog si Haon nang bigla siyang managinip tungkol sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na dumating sa anyo ng isang anak na babae. Labis na namangha si Haon nang makita ito, at natuwa siya na kinulit niya ang relikya ng panganganak upang sabihin sa kanya ang kasarian ng kanyang anak. Biglang nagsimulang magulo ang lahat, at isinigaw ng kanyang anak ang pangalan niya, na sinasabing alalahanin siya dahil kailangan niyang isilang para protektahan siya. Halos mabaliw si Haon hanggang sa magising siya, humihingal ng malalim habang naglalaho ang kanyang anak sa harap ng kanyang mga mata. Lumingalinga siya at nakitang mapayapang natutulog ang kanyang asawa sa tabi niya. Kinaumagahan, dinala niya ang kanyang asawa sa ospital para sa isa pang ultrasound check, na ikinagulat ng doktor dahil hindi pa niya ischedule iyon. Gayunpaman, inasikaso sila ng doktor, at bigla na lang napasigaw ang doktor bago ibunyag na nangyari ang imposibleng bagay dahil bigla na lang naglaho ang sanggol. Napasinghap sa gulat si Eren nang marinig ito, at maging ang kanyang asawa ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Pariwarang-pariwara na ang doktor dahil alam niyang imposible itong mangyari sa aspetong medikal. Sa katunayan, binanggit niyang hindi pa ito nangyari kailanman. Bigla na lang nagpakita kay Haon ang kakaibang aklat. Pinapaalalahanan siya na binalaan na siya nito na pagsisisihan niya ang kanyang desisyon na hindi pumili, at labis na nanlumo si Haon dahil dito. Pag-uwi sa bahay, ipinatawag ni Hion ang sinulid ng Ilithia, ang relikya ng panganganak. Lumabas ang relikya na may pagkabigo, na nagpapaalala kay Hion na hindi ito relikya na tumutukoy sa kasarian ng sanggol sa sinapupunan. Karaniwan, ang sinulid ay isang agrade na consumable na relikya na iniwan ng Diyosa ng panganganak at buhay. Tumutulong itong kumonekta sa sanggol sa sinapupunan upang malaman ang kalagayan nito, at ipinaalam ni Haon sa sinulid na hindi ito ang dahilan kung bakit niya ito ipinatawag. Sinabi niya sa sinulid na gusto lang niyang suriin nito ang kalagayan ng kanyang anak, at pumayag ang sinulid na tulungan siya dito. Ginawa ng sinulid ang tungkulin nito at tiniyak kay Haon na wala siyang dapat ipag-alala dahil buhay ang bata, ngunit inilipat lang siya sa ibang lugar. Kaya nasa isang estado siya kung saan hindi siya pwedeng ipanganak. Natarantar siya nang marinig ito, tinanong niya ang sinulid kung saan dinala ang kanyang anak, ngunit sinabi ng sinulid sa kanya na kahit ito ay hindi masasabi kung nasaan ang kanyang anak. Kalaunan, tinawag ni Hion si Jeha para hilingin ang isang kakaibang utos na ibalik ito. Nagtaka si Jeha kung ano ang sinasabi ng lalaki, dahilan para mabatukan siya bago ipinaalam ni Ilya na kinidnap ang anak ni Hion. Tarantang-taranta si Jeha nang marinig niya ito nang batuhin siya ni Hion ng unan at isang maliit na kwaderno. Tinanong siya ni Jeha kung ano ang mga ito, at binanggit ni Hion na ang tinitingnan niya ay ang unan ni Morpheus at isang Erokritika mini-note. Binanggit ni Hion na naghanap siya sa seksyon ng mga relikyang Griego para tingnan kung may anumang magagamit para sa interpretasyon ng panaginip, ngunit walang tibay ang mga item. Sadyang, si Morpheus ay ang Diyos ng mga panaginip na lumitaw sa Metamorphoses ni Ovid. Iniihip ni Morpheus ang mga panaginip sa isipan ng mga taong natutulog at minsan ay naghahatid ng mga balita sa pamamagitan ng mga ito. Dahil dito, ang kanyang unan ay may kakayahang i-reply ang panaginip na napanaginipan na noon. Pagkatapos ay kinukuha ang panaginip bago bigyan ng kahulugan gamit ang kwadernong relikya. Sinasabing ang kwaderno ay isinulat ng isang iskolar na nagngangalang Artemodorus, at ito ay itinuturing na pinakalumang umiiral na aklat pagdating sa interpretasyon ng panaginip. Karaniwan, kasama rin ni Haon si Julian sa kwarto para tumulong sa interpretasyon dahil siya ang gagamit ng kwaderno habang siya naman ang gagamit ng unan. Matapos tuluyang maibalik ang kwaderno at unan, iniabot na ito kay Julian. Humiga si Haon sa unan, na agad na nagdala sa kanya sa mundo ng panaginip kung saan mararanasan niyang muli ang parehong panaginip. Eksakto nang gagawin na ni Julian ang kanyang bahagi, nagwala ang kwaderno, na naglabas ng isang hindi nakikitang puwersa na bumasag sa kanyang salamin habang nagliyab din ang unan. Nagmadali si Irene upang suriin ang kanyang asawa, tinatanong kung ayos lang ba siya, at tiniyak niyang maayos siya.
Kahit na sinabi niyang maayos siya, hindi nakampante si Irene habang binabalutan nito ng bendahe ang kanyang ulo. Taglay ang namumulang mata, sinabi ni Julian kay Haon na nakakuha siya ng ilang impormasyon, at mukhang ang mga relikya ang nagsabi sa kanyang anak na hindi siya dapat ipanganak. Nalito si Jan nang marinig niya ito, at tinanong niya si Julian kung bakit gugustuhin ng mga relikya ang ganoon. Ibinunyag pagkatapos ni Julian na ayon sa kanyang nakita, ayaw nilang ipanganak ang bata dahil masyado siyang malakas. Ibinunyag niyang ang mga bakas nito ang nagpakita sa anyo ng panaginip. Binanggit niyang nasira ang mga relikya dahil hindi nila nakayanan ang lakas ng panaginip. Tiningnan ni Julian ang kanyang basag na salamin habang ibinubunyag na nangangahulugan lamang ito na ang kalaban na kinakaharap nila ay nasa antas ng man lang. Nagulat si Haon nang marinig niyang makakalaban niya ang isang relikyang may antas ng Diyos, at bigla na lang natagpuan ni Haon ang kanyang sarili na kaharap ulit ang kakaibang aklat. Tinukso siya ng aklat, sinasabing sana ay sinabi na nito sa kanya ang gusto niyang marinig imbes na maghanap pa kung saan-saan. Ipinaalam ng aklat kay Haon na nangyari ang mga masasamang bagay dahil hindi siya agad gumawa ng desisyon. Tinanong nito pagkatapos si Hyun kung handa na ba talaga siyang gumawa ng desisyon, ngunit dahil sa kanyang naunang pagtanggi, nagdagdag ang aklat ng isa pang pagpipilian na kinabibilangan ng negosasyon. Magbibigay ito kay Hyun ng pagkakataong maging tagapagpatupad at pamahalaan ang mga relikya ng lahat ng nabubuhay sa mundo, at maaari siyang makipagnegosasyon sa mga relikya para makatanggap ng proteksyon sa sistema. Karaniwan, ligtas na matatamasa niya at ng kanyang pamilya ang kasaganaan. Tinukso siya ng aklat, sinasabing sadyang binigyan siya nito ng pagpipilian kung saan maaari siyang mamuhay kasama ng mga relikya at itaguyod ang kasaganaan ng kanyang mundo. Nang makita ang mga pagpipilian sa kanyang harapan, napagtanto ni Hyun na sinusubukan siyang akitin ng aklat na piliin ang negosasyon. Ngunit dahil alam niyang may pinaplano sila, ipinaalam niya sa aklat na nakapagdesisyon na siya. Namangha ang aklat dahil nakapili na rin sa wakas si Hyun, at ginulat ni Hyun ang aklat, sinasabing ang kanyang pinili ay pagpatay. Sinubukan ng aklat na baguhin ang isip ni Hyun, sinasabing maaari naman niyang piliin ang negosasyon. Tumanggi si Hyun, sinasabing isa siyang taong madaling mag-init ang ulo, kaya ang pinakamagandang pagpipilian para sa kanya ay ang pumatay. Pagkatapos ay nag-atubiling binigay ng aklat kay Hyun ang buff ng pagpatay, sinasabing may kapangyarihan na siya ngayon na burahin ang sinumang gusto niyang alisin. Walang inaksayang panahon ng aklat at naglabas ng listahan ng mga rekomendasyon. Tinatanong si Hyun kung sino ang gusto niyang unahing burahin. Tiwala sa sariling sumagot si Hyun na gusto niyang mawala ang bawat nilalang na relikya, ngunit tumutol ang aklat, sinasabing hindi ito pinapayagan. Binanggit ng aklat na hindi pwedeng burahin ang mga relik, kaya kailangan niyang pumili mula sa mga tao. Sumagot si Hyun na hindi niya babaguhin ang isip niya, at ikinagalit ito ng aklat, na sinabing siya ang may hawak ng majesty sa lahat ng relik pero sinusubukan niya itong ubusin lahat. Ipinakita ni Hyun ang galit niya dahil kinuha ng mga relik ang anak niyang hindi pa man lang naipapanganak. Umaapaw sa galit ang aura ni Haon habang iginigiit niyang ibalik nila ang anak niya kundi malilipol silang lahat. Naisip ng aklat na hindi makikipagkasundo si Haon at agad nitong sinira ang usapan nila sabay sabing binago na niya ang opsyon niya sa pagpapabaya. Naglaho ang aklat matapos sabihin kay Hyun na makakakita siya ng maraming sakuna at nasasabik ang aklat na makitang malampasan niya ang mga ito nang walang tulong. Paglaho ng aklat, nagmura ng malakas si Haon kaya napaisip ang mga tauhan niya kung bakit siya biglang nagmumura. Kinakabahang sumagot si Haon na wala silang dapat ipag-alala, at tinanong siya ng asawa niya kung anong nangyayari. Inis na sumagot si Haon na hindi rin niya alam ang nangyayari. Biglang pumasok sa kwarto ang isa sa mga guardian na si Flo Laurent na bakas ang matinding takot sa mukha. Tinanong siya ni Hyun kung anong problema, at sumagot siyang may nangyaring sobrang sama. Ibinunyag niya na may sobrang kakatwang nangyayari sa mga mamamayan habang nag-uusap sila. Lumalabas na biglang naglipa na ang mga relik na wala namang nagmamay-ari. May ilang dumating para i-report na bigla na lang silang nakakita ng relic sa bulsa nila. Napakaraming tao sa ahensya ang gusto na lang itapon ang mga kakaibang relic na biglang lumitaw sa kanila dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa kanila. Sa pagtatapos ng unang araw sa headquarters ng Guardian, nakakolekta sila ng sandamakmak na relic na lumitaw kahit na wala namang mga libingan doon. Nalaman ni Hyun na marami ang nag-report ng issue sa mga Guardian habang ginamit ng ilan ang mga relic paglitaw nito kahit wala silang ideya kung anong mangyayari sa kanila. Nalaman ni Hyun na nagsimula nang mangyari ang mga aksidenteng gawa nito. Nagulat si Ilya na kahit gamit pa nila ang Eye in the Eye relic, hindi nila matukoy ang mga relic na dinala doon. Sinabi ni Ilya na alam na sana ng Eye in the Eye ang lahat ng relic sa mundo, kaya sobrang nakakapagtaka na may hindi kilalang relic na umiiral. Sinubukan nila ang ibang relic pero negatibo pa rin ang resulta. Biglang tumakbo si Chlo para sabihin kay Hayon na may panibagong kakaibang anomalya. At ngayon, mga kaganapan itong dapat na mangyayari pa lang sa hinaharap, pero napaaga ang mga ito. Lumalabas na isang relic na naka-schedule na hukayin sa susunod na buwan, ay kusa na lang lumitaw sa isang museo,
at kalat din ang mga balita tungkol sa mga taong namamatay sa hinaharap. Ayon sa balita, lumabas ang mga ulat sa pagkamatay ng mga presidente mula sa iba't ibang bansa, pero kinukumpirma pa nila kung totoo ang mga ito. Muntik nang himatayin sa gulat si Hyun nang malaman niyang sinasabi sa report na mamamatay siya sa Setyembre 18. Sakto naman, may panibagong anomalyang tumama nang maputol ang kuryente, dahilan para bumukas ang emergency grid. Bago pa nila mamalayan, nagkaroon ng kumpletong blackout sa buong lungsod, at dito nila naintindihan kung gaano kalala ang sitwasyon. Habang iniisip kung anong nangyayari, pumunta si Hyun sa Power Plant Core 5 na pinapagana ni Zeus. Lumalabas na nagwala ang Zeus relic at ginugulo ang lahat sa power station, kaya nagtakbuhan na para sa mga buhay nila ang mga trabahador. Sigaw siya ng sigaw sa kanila na sabihin kung nasaan ang Majesty, pero biglang sumulpot si Hyun at kaswal na tinanong si Zeus kung hinahanap ba siya nito. Inutusan ni Hyun ang lahat sa lugar na lumikas muna bago inasar si Zeus, at sinabing mukhang nasa mabuting kalagayan ito dahil may lakas pa itong gumawa ng gulo. Inilabas naman ni Hyun ang pipino ni Zeus na ninakaw niya rito para inisin siya. Ipinaalala ni Hyun na nangako na siyang ibabalik ito kung magpapakabait siya, pero lalo lang nagalit si Zeus nang makita niya ang kanyang sandata sa kamay ni Hyun. Sumugod si Zeus kay Hyun at pilit na kinukuha ang kanyang sandata, pero naiwasan ni Hyun ang atake niya. Sinubukan ni Hyun na gamitin ang kapangyarihan niyang mandurog, pero napansin niyang hindi ito gumagana, na sobrang nakapagtataka. Dahil sa pagkawala ng kapangyarihan niya ay naging bukas ang depensa niya, kaya nakakuha ng pagkakataon si Zeus na suntukin siya ng sobrang lakas. Napaatras ng malakas si Hyun, pero nakatayo pa rin siya habang iniisip kung anong nangyayari. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang hindi paggana ng kapangyarihan niya, at ang pagtakas ni Zeus ay talagang nakakabahala. Habang sinusubukang intindihin kung anong nangyayari, inasar siya ni Zeus na mahina at sinabing bubugbugin siya nito. Sakto naman, sinabi ni Hyun kay Zeus na baka nawala ang kapangyarihan niyang mandurog, pero marami siyang ibang paraan para sirain siya. Naglabas si Hyun ng isa pang relic at ibinato ito kay Zeus, sabay sabing nag-aral din siya tungkol sa mga relic. Gumana ang relic at pumulupot kay Zeus para hindi siya makagalaw. Sumigaw si Zeus at tinanong si Hyun kung anong kalokohan ang ginagawa niya dahil nasilyuhan ang kapangyarihan niya. Hindi nakagalaw si Zeus at ibinunyag ni Hyun na ang ginamit niyang relic ay ang trono ni Hera, isang grade relic. Sinabi niya rito na isa itong relic na pagmamayari ng asawa nitong si Hera. Para itong isang kagamitang pamparusa na pinipilit ang isa na tuparin kahit ang pinakamaliit na pangako, lalo na kung may pagtataksil sa kasal o pamilya. Kapag nangyari ito, aabot daw sa 1,000% ang higpit nito, at dahil maraming beses na nandaya si Zeus, wala na siyang kawala. Sumigaw si Zeus habang nagmamakaawa kay Hyun na tanggalin ang relic, pero ipinaalam ni Hyun na hindi pa siya tapos sa kanya dahil dala niya ang relic ng isa pa nitong asawa. Dala niya ang korona ni Metis na isa ring grade relic. Si Metis ay ang diyosa ng karunungan at katusuhan na unang asawa rin ni Zeus. Sa mito, may hula na ang magiging anak niya ay magiging mas malakas kaysa kay Zeus, kaya nilunok siya ng buo ni Zeus. Pero buntis na si Metis, at ipinanganak at pinalaki niya ang bata sa loob ng katawan ni Zeus. Kabutihang palad para kay Zeus na naging babae ang anak, at di naglaon, nakaramdam si Zeus ng matinding sakit sa ulo, at inutusan ang apoy ni Hephaestus na biyakin ang ulo niya. Nang mangyari ito, isang nasa 8 gulang na diyosa ang lumabas sa ulo niya at puno ng mga armas, at ang diyosang ito ay walang iba kundi ang diyosa ng karunungan at digmaan na si Athena. Binago ni Hyun ang relic at ginawang gauntlet para lang bugbugin si Zeus gamit nito. Sumugod siya kay Zeus at sinuntok ng malakas ang ulo nito gamit ang gauntlet, kaya kaagad itong nawalan ng malay. Pinagalitan siya ni Hyun at sinabing dapat ay ginampanan na lang niya ang trabaho niyang gumawa ng kuryente kaysa manggulo pa. Matapos siyang patulugin, inutusan ni Hyun si Jeha na simulan ng ayusin si Zeus, pero tinanong siya ni Jeha kung kailangan ba talagang bugbugin niya ito ng ganoon gayong pwede naman nitong ilagay lang sa ulo nito ang relic. Kaswal na sumagot si Hyun na binugbog niya lang siya dahil gusto niya. Sinabihan siya ni Hyun na tumigil sa pagtatanong ng mga walang kwentang bagay at ayusin na lang ang iniutos niya. Dismayadong napabuntong hininga si Jeha habang nirereklamo kung gaano kahirap ang buhay niya, sabay tanong kay Hyun kung bakit gusto nitong binubugbog si Zeus kapag nagkakataon. Samantala, may isang kakaibang lalaking nakasalamin ang nanonood sa bawat kilos ni Hyun, at mukhang napabilib siya kung gaano ito kawalang awa sa mga relic. Pagkatapos mapatigil ang pag-aaklas ni Zeus, marami pa ring katanungan si Hyun, tulad ng bakit pumalya ang containment device ng power plant, at paanong nakawala ang selyong nagkukulong kay Zeus. Napaisip si Hyun kung gawa lang din ng kakaibang aklat na relic ang lahat ng ito o may iba pa. Sinusubukan pa rin niyang hanapan ito ng sagot nang may isa na namang anomalyang nangyari. Bigla na lang bumukas ang AC para ipalabas ang isang live show ng mga pagbitay. Naroon sa lugar ng bitayan ang Diyos ng pagkawasak at kasamaan. Si Set, ang Diyos ng pagkamayabong at ng underworld na si Osiris, at ang Diyos ng mga patay at mga libing na si Anubis.
Nagulat si Haon nang makita ang mga Diyos ng Ehipto sa Re, kaya napaisip siya kung anong sa tingin nila ang ginagawa nila. Tamang-tama namang pumasok si Jeha sa kwarto at sinabi kay Haon na malaki ang problema nila dahil ipinapalabas sa bawat telepono at computer ang show na ito. Binanggit niya na sinubukan na nilang patayin ito pero ayaw pa ring mamatay. Tama ang sinabi ni Jeha, lahat ng screen sa mundo ay ipinapakita ang isang bagay na parang may nanghack sa bawat makina para ipakita ang isang video. Parang hindi pa sapat ang takot ng mga tao, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sinabihan ng host ng show, isang nilalang na nakamaskara, ang mga manonood na oras na para humusga kung sino ang nagkasala. Bigla na lang may sumulpot na isang lalaki sa ilalim ng guillotine na nakatali ang dalawang kamay sa likod. Sinasabing nakidnap at pumatay daw ng mga bata ang akusado at 7 taon nang nagtatago. Tinanong ng host ang hurado kung sang-ayon sila sa parusang kamatayan, at sumigaw naman ng pagsang-ayon ang hurado, na binubuo rin ng iba pang mga taong nakamaskara, at inutusan ang berdugo na patayin ang lalaki. Akala ng lahat ay biro lang iyon hanggang sa bumagsak ang talim at napugutan ang lalaki. Nataranta ng sobra si Jeha at napakapit kay Haon dahil hindi niya inaasahang papatayin nga talaga nila ang lalaking iyon. Dinala naman ng berdugo ang isa pang kriminal na sinasabing nagpanggap na nagugutom para lang makakuha ng relief supplies ng 3 beses pa. Tinawag ito ng berdugo na kasalanan ng paglapastangan sa matuwid na pamamahagi, at tinanong niya ang hurado kung sang-ayon sila sa parusang kamatayan. Nagulat si Jeha nang marinig niya ito dahil hindi siya makapaniwalang may papatayin sila dahil lang nagsinungaling ito. Akala niya pa rin ay hindi nila itutuloy noong ibigay ng berdugo ang sentensya at mapugutan ang lalaki. Sumigaw si Jeha kay Haon at tinanong kung tama ba ang pinapanood nila dahil siguradong madatrauma ng tuluyan ang sinumang manonood nito. Sa screen mismo, may nakadisplay na numero para sa sponsorship. Sinabihan ni Haon si Jeha na sigurado siyang hindi ordinaryong numero iyon at malalaman lang nila kapag tinawagan nila ito. Dinael ni Haon ang numero, at eksaktong may kakaibang nangyari na naging dahilan para bumigay ang lupang kinatatayuan nila. Bago pa nila mamalayan, nagtataka silang nahulog mula sa langit bago bumagsak sa execution room kung saan bino-broadcast ang show. Nataranta ng sobra si Jeha, pero nakahinga lang ng maluwag si Haon dahil tama ang hinala niya. Naglabas ng sibat si Haon para tapusin na agad ang buong kalokohan. Inasinta niya ang guillotine at ibinato rito ang sibat, na winasak ito sa iisang tira lang. Nanggigil ang hurado kay Haon, kinakantiyawan siya sa pagdating para sirain ang proseso ng pagbitay, pero sinabihan sila ng host na wala silang dapat ipag-alala dahil si Haon na ang susunod na berdugo. Binanggit ng host na nagkasala si Haon sa panlilibak sa mga hukom, pagtrato sa mga relic kung paano niya gusto, at paglagay pa sa itaas ng mga Diyos sa sarili niya. Bigla na lang lumitaw ang talim ng guillotine sa ibabaw ni Haon, pero napigilan niya ito bago pa man siya pugutan. Binasag niya ang talim at sinabihan ang grupo na kailangan din nilang malitis. Nagulat ang mga Diyos sa sinabi niyang ito, pero agad na kumilos si Haon. Tumalon siya palapit sa kanila at inuna si Osiris, na inakusahan niya ng krimen na paglaya sa bahay. Pinalo siya ni Haon sa ulo, kaya tumalsik ito sa malayo, bago sinundan si Set, na inakusahan niyang naghimagsik sa master niya. Idineklara rin niya itong nagkasala bago ito sinuntok. Panghuling pinuntahan niya si Anubis, na inakusahan niyang may sala dahil pumayag ito sa plano. Gayunpaman, matapos pabagsakin ang 3, himala silang bumalik, at inasar ng host si Hian na hindi niya mapipigilan ang pagbitay. Agad na pagtanto ni Hian na may kakaiba, at naisip niyang kailangan niya na lang lumaban ng may layuning durugin ang lahat. Dahil dito, nilabas niya ang isang patalim, ang makamandag na pangil ni Isis, na nakuha niya noong huling beses siyang sumalakay sa isang libingan. Isa itong sandata na kayang magpabagsak ng kalaban sa kakaibang paraan, at isa sa maraming titulo ni Isis ay diyosa ng mahika at mga pakana. Sinasabing minsan ay nagpadala si Isis ng makamandag na ahas para tuklawin ang Diyos ng araw na Sira, at nang magdusa Sira, nag-alok siyang pagagalingin niya ito kung sasabihin nito ang kanyang tunay na pangalan. Sa madaling salita, ang pangalang ito ay ang kanyang kapangyarihan at mismong pag-iral. Sa huli, sinabi ni Ra kay Isis ang kanyang pangalan, at naipasa ang pangalang ito sa anak ni Isis na si Horus. Sumugod si Set kay Haon habang inaasar siya, tinatanong kung ano ang binabalak niya sa maliit na patalim na iwinawasiwas niya. Sinalubong siya ni Haon at ibinunyag ang tunay nitong pangalan na si Keth, ang nalilito, bago siya tinaga ng patalim. Nagpakawala ito ng matinding atake na nagpabagsak kay Set, na ikinagulat ni Osiris. Pilit pang iniintindi ni Osiris ang nangyayari sa kanyang harapan nang sumulpot si Haon sa likuran at binanggit ang tunay niyang pangalan na Aesar, ang hari ng mga patay. Nagbigay siya ng hugiseks na taga na agad ding tumapos kay Osiris. Tinapos ni Haon ang 3 nang tawagin niya si Anubis sa tunay nitong pangalan na Inpu, ang pinuno ng libingan. Labis na namangha si Jeha kung paano sila madaling pinatumba ni Jeha, kahit pa pinakiusapan niya itong magdahan-dahan. Nagrereklamo si Jeha kung gaano siya mahihirapan na ibalik sila ng gawin ni Jeha ang hindi inaasahan at pinugot ang ulo ni Jeha.
Lumalabas na napagtanto ni Hyun na peke ang Jeha na kasama niya dahil may gumamit ng kanyang mukha para linlangin siya. Nang mangyari ito, natunaw ang lahat ng nasa silid, na nagpatunay sa kutob ni Hyun na peke silang lahat. Nang sandaling iyon, pinunit ng tunay na salarin ang katawan ni Ja at lumabas mula rito. Nakakagulat, kamukhang-kamukha niya si Ja, ngunit pilit inaalis ni Haon sa isip niya na siya si Ja. Tinanong siya ni Haon kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya sa paglalagay ng mga peke. Sinabi ng Ja kay Hyun na tama ang lahat ng iniisip niya, pero hindi siya ang Ja na nakikilala niya. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para ipakita ang singsing ng kamahalan sa kanyang daliri, at nagulat ng matindi si Hyun sabay tanong kung kailan pa nito ninakaw ang kanyang singsing. Gayunpaman, agad napansin ni Hyun na nasa daliri pa rin niya ang kanyang singsing, at dito na sinabi ng peking Ja, si Yu, kay Haon na hindi lang siya ang nag-iisang kamahalan. Lubos na natigilan si Haon, kaya napilitan siyang tanungin kay Yu kung sino ba talaga siya. Pagbalik nila sa headquarters, natigilan si Ja at Julian nang makita ang isang kamukha nila na naglalakad doon. Itinumpak naman ni Yu ang kanilang maling akala, sinasabing siya ang kamahalan mula sa ibang timeline. Ipinagmalaki niya kung paano siya naging pinakamataas sa sarili niyang timeline, na naging dahilan para tanungin siya ni Jae-hao kung ano ang kailangan niya dahil sa mundong pinuntahan niya, si Hyun ang kanilang hari. Ipinakita ni Yu ang kanyang pagkabigo na isang walang kwentang hari si Hyun dahil hindi man lang nito alam na unti-unti nang nawawasak ang kanyang mundo. Inihagis ni Yu ang mga Egyptian relics sa kanila, sinasabing ninakaw at itinago niya ang mga ito bago pa masira ang kanilang mga selyo, kaya dapat silang magpasalamat sa kanya. Ipinakita ni Haon kung gaano siya kainis, tinatanong kay Yu kung bakit siya magpapasalamat ito naman ang may lakas ng loob na galawin ang kanyang sariling mga relic. Tinanong niya si Yu kung siya rin ba ang nagpakawala kay Zeus, at sumagot si Yu na pinalaya si Zeus ng mga relic na sanhi ng buong issue. Iginiit pa niyang siya pa nga ang pumipigil para hindi ito tuluyang makawala. Ipinaalam ni Yu sa kanila na kapag hindi na makontrol ang isang God-grade relic, katapusan na ng mundo nila. Binanggit niya na matatapos din ito kung paano nagwakas ang sarili niyang mundo. Ibinunyag ni Yu na habang tinitingnan niya, mas nakikita niyang ang mundo nila ay isang maunlad na timeline na may napakaraming relic at tao. Ipinaalam ni Yu na magiging isang malaking problema kapag nawasak ang timeline. Sa wakas, tinanong ni Hyun kung ano ang ibig niyang sabihin sa paggunaw ng mundo dahil paulit-ulit na niya itong sinasabi. Seryosong sumagot si Yu, sinasabing literal ang ibig niyang sabihin dahil may mga God-grade relic na umiikot sa multiverse at sumisira ng mga mundo. Nang sandaling iyon, lumitaw sa silid ang duyan ng kamahalan, si Jun, na isang SES-rank relic, sabay sabing may kutob siya kung sino ang may sala. Nakita niya si Jun at natigilan dahil siya ay isang kayamanan na sinasabing nag-iisang pares lang sa lahat ng dimensyon. Ginawa niya ang lahat para mahanap ito, pero kahit anong pilit na paghahanap niya, hindi niya talaga ito makita. Kinausap ni Yu si Jun, sinasabing nagugulat siya na mukhang payapa ito kahit nakasalukuyang winawasak ang ibang mga mundo. Sumagot si Jun na may sarili siyang pinagkakaabalahan at ito ay ang pagprotekta sa haring nakapasa sa kanyang pagsubok. Binalingan naman ni Jun si Hyun at sinabing tiyak na narinig na niya ang tungkol sa lumikha ng relic, ang unang panday na nagbigay buhay sa mga kwento ng tao bilang mga relic. Nang magsimulang hamakin ng mga nilalang mula sa alaala ng mga tao ang mismong sangkatauhan, ang panday ang nakipaglaban sa kanila at ginawa silang mga kagamitan na kayang kontrolin ng mga tao. Sa ganitong paraan nabuo ang kaayusan at kung paano nagsimula ang mga relic. Gayunpaman, may ilang kwentong ayaw maging bahagi ng kaayusang ito dahil ayaw nilang umiral sa anyo ng relic, kaya tinatalikuran nila ang kanilang mga anyong relic at bumabalik sa pagiging mga kwentong naghahangad na mamuno sa sangkatauhan. Binanggit ni Yu na walang isyu sa pagtukoy sa kanila bilang mga tiyak na Diyos dahil ang mga nagpasimula ng himagsikan ay puro God grade. Ang apat ay sinara, Enki, Vishnu, at Nuwa. Sila ang kumakatawan sa apat na pangunahing kabihasnan, at sa wakas ay napagtanto ni Hyun kung bakit hindi pa naipapanganak ang mga relic mula sa mga kabihasnang ito. Tinanong ni Yu kung napansin ba niyang may kakaiba, at sumagot si Haonang, dahil tuwing may lumilitaw na bagong libingan, sinusuri niya muna ito sapagkat napakaraming God-grade relic ang hindi pa rin lumilitaw. Gayunpaman, sa tuwing nagbubukas siya ng libingan, palagi itong nauwi sa wala. Nagulat si Ja na mayroon palang motibo si Hyun sa pagsalakay sa mga libingan at hindi lang dahil trip niya ito. Napagtanto ni Hyun na hindi isinilang ang mga relic dahil gumagawa lang sila ng gulo sa ibang lugar. Binanggit naman ni Yu na hindi lang isang mundo ang tinatarget nila dahil kilala silang naglalakbay sa mga dimensyon para marating ang bawat mundo. Sa madaling salita, ang layunin nila ay ang pagwasak sa bawat timeline o ang kabuuang pananakop. Tinanong siya ni Hyun kung winasak nila ang mundo niya at sumagot siya ng biglang yumanig ang lupa at dumilim ang mga ulap na kumuha sa kanilang atensyon. Tumingala sila sa langit para makita ang isang dambuhalang bitak na bumiyak dito, kasabay ng isang boses na tinatawag si Yu at sinasabing tumakas siya mula sa kanila. Isang dambuhalang mata ang lumitaw mula sa hiwa ng kalawakan,
at sinabi kay Yu na walang kwenta ang pagtakas dahil wawasakin din ang mundong pinuntahan niya. Nagpanik si Yu nang makita ito, at tumakbo siya paakyat ng hagdan habang sinasabi sa grupo na sinundan siya ng mga God Relic. Agad inutusan ni Hyun ang Akashic Record na tukuyin ang mga lokasyon, katangian, at kahinaan ng mga relic. Nang sandaling iyon, ginulat ni Hyun ng Akashic Records, na isang SES-rank relic, na sinabing hindi nito maiproseso ang kanyang mga kahilingan. Nagulat si Hyun nang marinig ito, at ipinaalam sa kanya ng record na wala sa kahit saang bahagi ng mundong ito ang 4 na relic. Ipinaalam ni Yu kay Hyun na medyo walang kwenta ang paggamit ng Akashic Record, dahil hindi kabilang sa mundong ito ang 4 na relic. Tinanong siya ni Hyun kung paano sila lalaban, at sinabi ni Yu na kailangan man lang nilang malaman kung nasaan sila para makapaglunsad sila ng ganting atake. Matapos ito, pinakawalan ng dambuhalang mata sa langit ang libro ng mga patakaran na pinakakalaban ni Hyun. Humalakhak ang libro habang inaasar si Hyun na nagsasabing sa wakas ay muli silang nagkita. Nagbigay ng babala si Yu kay Hyun, sinasabing mag-ingat dahil ginamit ng 4 na relic ang libro para wasakin ang mga timeline gamit ang isang nakatagong diskarte. Nagulat si Hyun nang marinig ito, pero mas lalo siyang nagulat nang sabihan siya ni Jun ng isang bagay na mas kakatwa. Pilit inuunawa ni Hyun ang nangyayari nang sabihin sa kanya ng libro ng mga patakaran na magiging huli na ang lahat bago pa niya malaman. Pagkatapos nito, inaktiba ng libro ang isang sumpa na tinatawag na Tower of Babel language, na pumuputol sa pangunawa at komunikasyon ng mga tao. Ibig sabihin nito, babagsak ang lahat ng uri ng wika, kabilang na ang dialogo, mga utos, at telepatya. Nakatayo lang doon si Hyun sa gulat nang maaktiba ang sumpang ito, dahil ang pagbara ng komunikasyon sa buong mundo ay tiyak na magdadala ng sakuna. Sa sitwasyong ito, magkakaroon ng mga rehiyong nasa gyera, mga ospital sa kalagitnaan ng mga operasyon, at maging mga control tower. Kung hindi na malalaman ng maraming sasakyang panghimpapawid sa langit kung saang direksyon o taas sila lilipad, isang malaking sakuna ang tatama sa mundo. Bumaling si Hyun kay Ilya para utusan siyang ihinto ang oras, pero sa kasamaang palad, hindi siya maintindihan ni Ilya dahil aktibo ang pagbara sa wika. Gayunpaman, maswerte siya na maaari pa ring gamitin ang mga relic, at ito ay dahil sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Crow. Dahil wala siyang planong sumuko, ipinatawag niya ang pluma ni Shakespeare noong kabataan nito, dahil kahit hindi gumana ang mga salita, kailangan niya lang mapakilos si Ilya. Lumalabas na gumagamit si Ilya ng isang relic na nagpapahinto ng oras mula sa mga demon relic ni Solomon. Inutusan ni Kyon si Ilya na ihinto ang oras sa buong mundo maliban sa sarili niyang mga miyembro ng koponan. Sa sandaling ibinigay ang utos na aktiba ang relic ni Ilya, lumilikha ng isang napakalakas na puwersa na tuluyang nagpatigil sa lahat ng bagay sa kinalalagyan nito. Naiwan ang mga ibon na lumilipad sa kanilang kinapupwestuhan habang biglang huminto ang mga eroplano at nakahinga ng maluwag si Hyun na gumana ito. Kahit nakakagalaw na ang kanyang mga miyembro, hindi pa rin nila maintindihan ang isa't isa. Biglang narinig ni Hyun na pinupuri siya ng libro ng mga patakaran sa pagpapahinto ng oras, at dito niya napagtanto na hindi man lang naapektuhan ang libro sa paghinto ng oras. Inasar ng libro si Hyun, sinasabing walang paraan na maapektuhan siya ng isang simpleng relic. Gayunpaman, sinabi nito kay Hyun na bibigyan nito ang kanyang salita ng ilang dagdag na puntos dahil napahinto niya ang unang sumpa, pero tiniyak nito sa kanya na hindi niya kayang pigilan ang susunod na mangyayari. Lumalabas na ang susunod na sumpa ay ang sumpa ni Vishvakarma na siyang pagbara sa mga kagamitan. Imbes na isang pulang tor tulad sa Babel, isang asul na tor ang lumitaw sa pagkakataong ito, at biglang napansin ni Hyun na namatay ang kanyang telepono. Maging ang aircon sa gusali ay namatay din, at agad nagulat si Hyun nang makitang hindi maganda ang reaksyon ni Crow dito. Sinabi pagkatapos ng libro kay Hyun na ang dahilan kung bakit magkaiba ang pag-unlad ng mga tao at mga halimaw ay dahil sa dalawang bagay, at ito ay ang wika at mga kagamitan, kaya alisin nito ang parehong bagay. Sa pangkalahatan, pinapawalang bisa ng sumpa ni Vishvakarma ang lahat ng kagamitan, teknolohiya, makinarya, armas, at mga relic. Ang mas malala pa, pinaparusahan at hindi na mapapakinabangan ang mga relic na nakatali sa mga tao. Si Vishvakarma ang Diyos ng pagkakarpintero at sining sa mitolohiyang Indian, at sinasabing siya pa nga ang gumawa ng mga kagamitan para sa mga Diyos. Dahil isa itong sumpa na isinunod sa kanyang pangalan, sinisira nito ang lahat ng kagamitan, na nangangahulugang mas malala ang sumpang ito kaysa sa nauna. Napagtanto ni Hyun na sa oras na muling tumakbo ang oras, ito na ang katapusan para sa mga tao. Gayunpaman, isang bagay na hindi niya alam ay kung maapektuhan din nito ang mga relic. Tinanong ni Hyun sa libro ng mga patakaran kung bakit isiniselyo rin ang mga relic, at sumagot ito na ang malinaw na sagot ay dahil kagamitan sila. Ngunit hindi basta-basta tatanggapin ni Hyun ang sagot na ito, at puwersahan niyang hinablot ang pluma para sumulat ng utos, na inuutusan ang lahat ng relic na alalahanin kung paano sila nagsimula. Gamit ang mga salita ni Shakespeare, iniutos niya na may karapatan ang mga relic na takasan ang sumpa dahil gawa sila sa wika, alaala, at mga kwento.
Ipinapaalam ni Hyun sa libro na hindi siya maniniwala sa kasinungalingan nito na ang mga relic ay maaaring masaklaw din ng sumpa dahil ito ay isang sumpang nagpapawalang bisa sa mga kasangkapang ginawa ng tao. Walang magawa ang libro kundi gumawa ng eksepsyon para sa mga relic na hindi ginawa ng tao. Sakto naman, binigyan ni Jeha ang kanyang kuponan ng mga hikaw ni Solomon na nakakarinig sa boses ng lahat ng bagay. Pagkasuot nila nito, naririnig nila ang kanilang mga sarili, at ang unang iniutos ni Hyun kay Ilya ay sunugin ang rulebook. Sinunod ito ni Ilya, at tinawag niya ang pinuno ng apoy mula sa impyerno upang sunugin ang libro hanggang sa maging abo. Lumikha ito ng napakalakas na apoy na tumupok sa libro. Ngunit nang mawala ang apoy, nanatiling walang galos ang libro. Umuubo ang libro para kutyain sila habang pinupuri sila dahil naiwasan na naman nila ang pangalawang sumpa. Si Hyun naman ay nawawala sa katinuan dahil hindi man lang nadaplisan ang libro ng demon relic ni Ilya na halos kasing antas na ng mga Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng rulebook kay Hyun na gusto nitong makita kung maiiwasan niya ang natitirang dalawang sumpa. At nataranta si Jeha dahil hindi siya makapaniwala na may dalawa pang impyerno silang pagdadaanan matapos muntikang mamatay sa unang dalawa. Binanggit ng rulebook na mayroon itong 4 na sumpa na ipapataw sa mundo, at nais lang nitong malaman kung ilan ang kayang pigilan ni Hyun. Ipinapaalam ng libro kay Hyun na mananatiling nakatayo ang kanyang mundo kung mapipigilan niya ang 4 na ito. Maya-maya, lumitaw ang isang dilaw na tor, at sa pagkakataong ito, isa itong sumpa na humaharang sa mga tala. Pinaalalahanan ng libro si Hyun na pinrotektahan niya ang karapatang gumamit ng mga relic kahit pa may pagharang sa mga kasangkapan. Ngunit dahil sa sumpang ito, imposibleng makagamit siya ng mga relic. Lumalabas na ito ang sumpa ng Nile, at pinapawalang bisa nito ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagbura sa mga tala at alaala. Nabura ang mga tala kung paano ginawa ang relic, kaya imposibleng maalala kung paano ito gamitin. Paggamit ng sumpang ito, nawalan ng kakayahang mag-isip ang mga miyembro ng koponan ni Hyun dahil nakalimutan nila ang lahat ng alam nila. Lumingon si Hyun at pinanood ang kanyang mga kasamahan na nagpapakita ng labis na katangahan, kung saan sila lang ni Yu ang nanatiling matino dahil sila ay mga hari. Nakataka sila ng walang galos dahil ang isang majesty ay nilalang na natatandaan ang lahat. Sinabi ni Yu kay Hyun na ang mga mundong alam niya ay nawasak din sa ganitong pagkakasunod-sunod. Nawalan ng kakayahang mag-isip ng tama ang mga tao at kalaunan ay pinatay ang kanilang mga sarili. Imbes na matakot, ngumiti si Hyun na parang may naalala. Napagtanto niya na ang unang sumpa, ang sumpa ng Tower of Babel, ay nagmula sa Babylonia, sa mitolohiya ng Mesopotamia. Ang pangalawang sumpa ng Vishvakarma ay mula sa sibilisasyon ng India, ibig sabihin ay may kinalaman ang 4 na sumpa sa malalaking sibilisasyon. Ang kasalukuyang sumpa ay ang sumpa ng Nile, ibig sabihin ito ang mundo ng isang Diyos ng Egypt. Humula si Hyun na ito ang pangunahing Diyos na hindi pa nagpapakita, ang Diyos ng araw na sira. Pagkatapos ay inilabas ni Hyun ang relic ni Isis dahil naniniwala siyang epektibo ito laban kay Ra. Nakita ito ng rulebook at nagwala, iginigiit na nandadaya si Hyun. Ngunit walang pakialam si Hyun sa sinasabi ng rulebook at sumugod siya patungo sa Yellow Tower. Ibinato niya ang talim sa tor hanggang sa mabasag ito at napawalang bisa ang sumpa ng Nile. Nanumbalik ang mga tala at bumalik agad ang katinuan ng kanyang mga kasamahan, habang naiwang gulat na gulat si Yu. Tumingin siya sa gusali at nakita niya si Hyun na naglalabas ng matinding aura habang nakahubad ang jacket, at wala siyang magawa kundi aminin na kamangha-mangha siya. Dahil nakabalik na ang mga tala, sumigaw si Hyun at tinawag ang Heavenly Rope, isang grade relic na lumapit sa kanya. Biglang lumitaw ang lubid na mabilis na lumapit kay Hyun, at tinanong niya ito kung saan ito nanggaling. Sinabi nito na isang kakaibang aura ang biglang gumapos sa kanya, kaya hindi siya makagalaw. Napagtanto ni Hyun na dahil ginawa siya mula sa isang kwento, sigurado siyang napasama ito sa sumpa ng rulebook. Gamit ang lubid, umakyat si Hyun pabalik sa tuktok ng gusali upang makasama ang kanyang mga kasamahan. Pinuri siya ni Yu, sinabing hindi pa siya nakakita ng sinuman na umiiwas sa mga sakuna tulad ng ginawa ni Hyun. Dahil napapanatili nila ang pabor, ipinahayag ng rulebook ang pagkadismaya nito at pinuri ang pagiging determinado ni Hyun. Ngunit ipinaalam nito kay Hyun na dudurugin nito ang anumang pag-asang naiwan niya. Matapos iyon, inaktibo ng rulebook ang sumpa ni Fuxi, ang ika-4 na sumpa, at ito ay ang pagkakait sa pag-asa. Isa itong sumpa na inaalis ang lahat ng pag-asa at tinatanggal ang ideyang makakakuha ng tulong mula saan man. Hindi nagulat si Hyun dahil ang huling sumpa ay mula sa sibilisasyon ng China. Si Fuxi ang nagturo sa mga tao na sumulat at nagbigay sa kanila ng bagwa upang mahulaan nila ang hinaharap. Napagtanto ni Hyun na ang likas na katangian ni Fuxi sa pag-alam ng hinaharap ay naging isang sumpa, nang ayoy nagkakait ng pag-asa. Binanggit ni Hyun na mukhang kamangha-mangha ang pangalan, ngunit isa itong abstraktong bagay kumpara sa ibang sumpa. Gayunpaman, itinuwid ni Yu ang maling pananaw niya at sinabing ang sumpang ito ang pinakamapanganib sa lahat. Sinabihan niya itong tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng mundo niya. Nawalan ng kakayahang makipag-usap ang mga tao at nawasak na ang bawat kasangkapan.
Sinabi niya rito na sa oras na gumalaw ulit ang oras, tatamaan ng sakuna ang mundo. Tinanong siya ni Yu kung ano sa tingin niya ang pag-asa sa mundong tanging mga relic lamang ang maaaring gamitin. Itinuro niya kung ano ang kulang, sinasabing si Haon ang natitirang pag-asa dahil kung walang Majesty, hindi rin magagamit ang mga relic. Kinumpirma ito ng rulebook, sinabing si Haon ang pag-asa ng mundo, na nangangahulugang sa oras na mamatay siya, hindi na magagamit ang mga relic. Kasabay nito ay umatake ang rulebook para patayin ang huling pag-asa ng mundo. Naghanda si Haon na dumipensa sa paparating na atake, pero bigla niyang napagtanto na hindi siya makagalaw. Sinabihan siya ng sistema na kukunin ang kanyang puso para alisin ang lahat ng uri ng pag-asa, at sinabi ng libro na isa na lamang siyang tao na opisyal nang tapos ang kwento. Bago pa man siya maabot ng libro, inatake ito ng Heavenly Rope sa pamamagitan ng paghampas dito gamit ang isang tangke ng gas na sumabog sa apoy na pumutol sa umaataking spike. Nagulat ang rulebook at tinanong nito ang Heavenly Rope kung ano ang ginagawa nito, ngunit idineklara ng lubid ang kanyang katapatan, sinabing poprotektahan nito ang kanyang master. Nainis ang libro dahil palagi itong naabala, at galit na sinabi kay Haon na hindi na ito magiging mabait sa kanya. Nahati sa maraming spike ang libro, na itinutulak palayo ang anumang sagabal bago bumuo ng isang spike na nakatutok sa dibdib ni Haon. Takot na pinanood ni Haon habang tinutusok ng spike ang dibdib niya habang pasigaw na natakot ang mga kasamahan niya. Ibinasura si Hion nang kunin ang kanyang puso ng libro, at nagpahayag ng ginhawa ang libro nang gumana ang isa sa mga sumpa. Nabanggit nito kung gaano nakakadismaya na nakalusot si Hion sa mga naunang sumpa gamit ang mga walang kwenta niyang panlilinlang. Tumakbo ang lubid para tingnan si Hion na hindi na tumutugon. Nagmakaawa itong magising siya habang tumatawag ng healing relic, ngunit tila huli na ang lahat. Pagkatapos ay sinabihan sila ng rulebook na ang pinakamasama ay paparating pa lamang dahil simula sa sandaling iyon, sasalantahin ng mga sakuna ang kanilang mundo dahil wala na ang hari para protektahan ito. Galit na iginapos ng Heavenly Rope ang sarili nito sa rulebook, sinabing hindi niya ito mapapatawad, pero ipinaalam ng libro na may pabuyang naghihintay sa kanila kung malalampasan nila ang mga pagsubok. Ngunit ang pagkabigo ay may kaakibat na parusa. Abala ang libro sa pagyayabang sa mga nagawa nito nang ibalibag ito ng lubid sa malayo at ibagsak sa lupa. Sinubukan ng libro na makawala pero hindi nito magawa. At sinabi nito sa grupo na kung mapipigilan nila ang isa sa apat na sakuna, makakatanggap sila ng reward. Hindi sumang-ayon ang lubid sa mga sinasabi nito at patuloy itong inihagis-hagis hanggang sa ibunyag ng libro na ito na mismo ang lulutas sa Blue Tower. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang hindi siya pakikinggan ng lubid, nagpasya ang libro na maglaho na lang sa pag-aakalang tapos na ang trabaho niya. Ngayong wala na ang libro at ang higanting mata sa langit, patakbong lumapit si Chloe dahil kailangan nila ng healing relic. Sumisigaw silang lahat at tinatawag ang pangalan ni Hion nang biglang umalingaw-ngaw ang boses niya. Bigla siyang lumitaw sa isang siwang at nataranta ang buong grupo dahil akala nila'y nakakita sila ng multo. Natulala si Julian nang makitang buhay pa si Hion at dito nila napagtanto na ang taong nakahandusay sa lupa ay ang tanging nawawalang tao sa kanila, si Jeha. Mabilis na nilapitan ni Hion si Yu, hinawakan sa kwelyo, at tinanong kung anong ginawa nito kay Jeha. Ngumiti si Yu at sinabi kay Hion na iniligtas niya ang buhay nito, ngunit hindi man lang siya nagpapasalamat. Sumigaw si Hion kay Yu na kaya niya namang harapin ang libro ng mag-isa, ngunit ipinaalala sa kanya ni Yu na hindi niya kaya dahil hindi niya man lang matawag ng maayos ang mga relic niya. Kumilos si Yu nang hampasin ng lubid ang libro gamit ang tangke ng gas na nagdulot ng pagsabog. Ginamit niya ang usok upang kunin ang tunay na Hion at itapon siya sa isang nakatagong espasyo bago anyuhing Haon si Jeha. Sinabi ni Yu kay Haon na kung hindi niya ginawa yon, baka nadukot na ang puso niya. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Hion dahil kinailangan pang isakripisyo ang kaibigan para iligtas siya, at ipinaalam sa kanya ni Yu na hindi mangmang ang rulebook kaya wala siyang ibang magawa kundi gawin yon para makasiguro na maloloko niya ito. Bagamat hinihikayat niya si Hion na huwag masyadong magmukmok dahil buhay pa si Jeha. Ipinakita ni Yu ang cup of noodles sa kanyang kamay at sinabing nakulong ang kaluluwa ni Jeha roon. Lalo lang itong nakapagpagalit kay Hion dahil hindi siya naniniwala na ang kanyang kasamahan ay nasa loob ng cup of noodles. Sakto naman, umalinggaw ang boses ni Jeha mula sa cup, pinapagalitan si Yu sa paglalagay sa kanya sa loob ng cup gayong siya ay tao at hindi pagkain kinakain. Patuloy siya sa pagrereklamo ng kunin ni Haon ang cup mula kay Yu, at nakumpirma niyang tunay ngang nakulong si Jeha sa cup dahil siya lang ang nagsasalita ng ganoon ng walang pakundangan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Haon kung gaano siya nakahinga ng maluwag dahil buhay pa siya, pero biglang uminit ang ulo ni Haon nang mapagtanto niyang ginawa ni Yu si Jeha na mild flavor noodle cup. Maging si Jeha ay hindi makapaniwala na ito ang dahilan kung bakit nagwawala si Hion ngayon. Hinikayat ni Yu si Hion na huwag pansinin ang flavor dahil nagawa niya itong God grade sa sarili nitong paraan. Napaungol si Jeha, nagpapahayag ng pagkagulat na isa siyang cup of noodles.
Pagkatapos ay binanggit ni Chlo ang kanyang pagkamangha kung paanong buhay pa si Jeha kahit wala siyang puso. Sinabi ni Chlo na parabang namuo ang kanyang katawan, at tinanong ni Hyun si Yoo kung maililigtas pa ba si Jeha. Sumagot si Yoo na ang kailangan lang nilang gawin ay bawiin ang puso ni Jeha. Nabanggit niya na nabigyan lang sila ng pagkakataon na maglunsad ng ganting atake laban sa mga relic ng 4 na malalaking sibilisasyon dahil akala ng mga ito ay patay na si Hyun. Ngunit ang pagkakamali nila ay buhay pa si Hyun at magagamit pa rin ng mundo niya ang mga relic. Ipinapaalam sa kanya ni Yoo na ito ang nag-isang lugar na mayroon nito dahil ang mga mundong nakakagamit lang ng relic ngayon ay ang mga mundong may kasunduan sa 4 na sibilisasyon. Sinabi ni Yoo kay Hyun na ang pagiging buhay niya ay espesyal na, at inamin niyang marami na siyang napuntahang mundo, ngunit wala pa siyang nakitang katulad ni Hyun. Laking gulat niya kung paano nito naiwasan ang sumpa ni Vishvakarma at nagawa pang harapin ang sumpa ni Ra gamit ang patalim ni Isis. Pagkatapos ay sinabi ni Yoo kay Hyun na sigurado siya lang ang makakapagpabago sa sitwasyon. At dahil dito, hinikayat niya si Hyun na sumali sa kanya para pabagsakin ang 4 na relic ng sibilisasyon. Para makumbinsi si Hyun, pinaalam sa kanya ni Yoo na ang pakikipagtulungan ay makakatulong sa kanyang mabawi ang puso ni Jeha at, higit sa lahat, mahanap ang kanyang anak na babae na kinuha mula sa sinapupunan ni Eren. Gulat na gulat si Hyun na alam ni Yoo ang tungkol sa kanyang nawawalang hindi pa isinisilang na anak. Ngunit para pawiin ang hinala ni Hyun, mabilis na ipinaliwanag ni Yoo na narinig lang niya ito. Tiniyak niya kay Hyun na ang pagdurog sa mga nagwawalang relic na ito ay tiyak na makakatulong para mabawi niya ang kanyang anak. Agad na naalala ni Hyun kung gaano siya kawawa nang hawakan niya si Eren sa kanyang mga bisig para patahanin nang mawala ang kanilang anak. Habang pinag-iisipan pa niya ang alok, itinuloy ni Yoo na sabihin sa kanila na ang mga nagwawalang relic ay nagtatago sa espasyo ni Amaterasu. Ipinaliwanag niya na nagawang magtago ng Diyosang si Amaterasu para hindi maging relic, at ang espasyo kung saan siya nagtatago ay kasalukuyang taguan ng mga relic ng 4 na malalaking sibilisasyon. Lumalabas na ang nagtatagong Diyosa na si Amaterasu ay ang Diyosa ng araw sa mitolohiyang Hapons na, sa sobrang galit, nagtago sa isang kuweba noong nagwala ang kanyang nakababatang kapatid na si Susanoo, ang Diyos ng mga bagyo. Habang nagtatago siya, nabalot ng dilim ang mundo, kaya nagdaos ng piging at sumayaw ang mga Diyos para lang palabasin siya sa kuweba. Sobrang nagulat si Hyun na napakagaling niyang magtago kaya nagawa pa niyang iwasan na maging isang relic. Kahit na nagtago siya, nagawa pa rin ng 4 na nagwawalang Diyos na magpadala ng mga rulebook para sirain ang mga linya ng mundo at sakupin ang mga majesty na namamahala sa kanila. Para naman sa mga majesty na ayaw makipagtulungan, dinudukot ang kanilang mga puso tulad ng nangyari noong muntik nang madukot ang puso ni Hyun. Nagsimulang magtaka si Hyun kung bakit hinahabol ng mga nagwawalang relic ang mga puso, na naging dahilan para maalala ni Yoo na hindi pa niya naipaliwanag ang bahaging iyon. Sinabi niya kay Hyun na sa oras na umakyat ang isang tao sa ranggong majesty, hindi na nagiging ordinaryong organo ng tao ang kanilang puso. Dahil ang mga majesty ang pinaka-aksis ng linya ng mundo, ang puso nila ay nagiging puso ng pinuno at nagiging sentro ng mundong iyon. Ayon kay Yoo, balak ng 4 na nagwawalang relic na kolektahin ang mga pusong ito para lang baliktarin ang sumpa ng pagiging relic na inilagay sa kanila. Ibig sabihin lang nito na gusto nilang gamitin ang mga puso nila para burahin ang pangunahing patakaran na ang lahat ng kwento ay ipinanganak bilang mga relic o marahil ay baguhin ito sa anyong gusto nila. Nagulat si Hyun nang marinig niyang posible pala ang ganoong bagay. Tiniyak sa kanya ni Yoo na dahil ito sa sobrang makapangyarihan ang isang majesty para baguhin ang mga patakaran ng sarili nilang mundo. Kaya kung may ipon ang mga puso ng ilang majesty, kaya rin nilang baguhin ang mga pinakamataas na patakaran. Agad nitong udyo kay Hyun na magdesisyon doon mismo na makipagtulungan kay Yoo dahil ito ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang tauhan. Kahit na isa na siyang nanganganib na Cup Ramen, na-touch pa rin si Jeha sa determinasyon ni Hyun na iligtas siya. Sa kabilang banda, determinado si Hyun na lusubin ang taguan ng nagwawalang relic at sirain ang anumang humadlang sa pagliligtas sa kanyang anak at pagkuha sa puso ni Jeha. Masaya si Yoo na marinig ito at nagpa siyang kailangan nilang umalis agad gamit ang kanyang dimensional travel relic. Ngunit bigla siyang pinutol ni Hyun at pilit na tinatanong kung paano niya nalaman kung nasaan ang rulebook. Sinabi ni Yoo kay Hyun na kaya niyang subaybayan ang enerhiya ng rulebook na medyo kaduda-duda at masyadong pabor para kay Hyun. Gayunpaman, hindi na siya nag-usisa pa at sinabi kay Yoo na gusto muna niyang patatagin ang kanyang mundo bago umalis dahil masisira ang lahat ng kagamitang gawa ng tao kapag tumakbo na ulit ang oras. At nandyan din ang problema sa komunikasyon na hindi pa nasusolusyonan. Pagkatapos ay inutusan ni Hyun ang kanyang koponan na gumamit ng mga flight relic para ibaba ang mga eroplano sa kalangitan. Sana raw ay may sapat silang tao, ayon kay Julian, para ibaba ang mga eroplano habang nakatigil pa ang oras. Ipinaalala ni Ilya kay Hyun na kailangan pa rin nilang solusyonan ang issue sa komunikasyon, kaya iminungkahi niyang gumawa ng kopya ng translation relic at ipamigay ito. Sa kasamaang palad,
ang tanging tao na kayang humawak ng malawakang pagkopya ng relic ay kasalukuyang isang Cup-Remen na nagiging dahilan para hindi siya makapagtrabaho. Kasabay nito, naalala ni Haon na makakatulong sa kanila si Yu, ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsimulang tumunog ng napakalakas ang mga gintong trompeta sa himpapawid at naantala ang kanilang pag-uusap. Lumingon ang grupo sa direksyon ng tunog at nakita ang isang pulang ilaw na nagliliwanag sa pagitan ng mga trompeta. Pagkalipas ng ilang sandali, lumawak ito at naging isang portal, at isang boses ang umalingaw mula sa loob at nag-anunsyo na naabot na ng mundong ito ang mga kondisyon para sa pananakop at pagpapabagsak dahil patay na ang majesty nito. Lumalabas na ang portal na ito ay tinatawag na Ars de Triomphe, isang uri ng pananakop at pakikialam na God Yada Grade Relic. Ipinaliwanag ni Yu sa grupo na ang isang mundo kung saan namatay na ang majesty ay tinatawag na walang laman na mundo, at ang mga majesty mula sa ibang mga mundo ay maaaring sumalakay at magnakaw ng mga relic mula sa walang laman na mundong ito. Hindi na nagulat si Yu na ikinalat na agad ng rulebook ang balita tungkol sa mundong ito sa iba pang mga majesty. Ang ikinagulat niya ay kung gaano ito kabilis nangyari, na malamang ay dahil sa inis sa lahat ng pinagdaanan ng rulebook kay Hyun. Gayunpaman, tinawanan lang ni Hyun ang pananakop habang ipinatawag niya ang isang sibat na kilala bilang Gungnir, isang Naga-grade God grade relic. Sa sobrang galit, inihagis ni Hyun ang Gungnir sa invasion portal at idiniin kung sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na manghimasok sa kanyang teritoryo. Nasasabik ang Gungnir relic para sa aksyon, ngunit sa sumunod na sandali, isang kalasag ang humarang sa pag-atake na ikinalito nito. Agad na pinaalam kay Hyun na ang pag-atake niya ay hinarang ng isang majesty trait at kailangan ng paggising ng isang majesty para malagpasan ito. Biglang may isang figura na naglakad palabas ng arko at mayabang na inihayag ang deklarasyon ng pananakop. Sa sumunod na sandali, isang mukhang Joker na redhead na kilala bilang si Mars Connell ang naglakad palabas ng arko. Natuwang-tuwang inanunsyo na ang mundong ito ay pamumunuan na niya ngayon. Pagkatapos ay tiningnan ni Mars ang rulebook. Ang mga sumpang inilagay sa mundo at medyo namangha nang makita na 2 sa 4 na sumpa ang nalutas na. Napansin din niya na may pumigil na sa oras sa mundo, kaya nagpasya siyang pakawalan ito bilang unang hakbang ng kanyang plano sa pananakop. Ginamit ni Mars ang kanyang Majesty perk na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang lahat ng status effect para muling simulan ang linya ng oras sa mundong ito. Sa sandaling magsimula muli ang oras, ang mundo ay agad na nagulo kung saan may mga bagay na nahuhulog mula sa bawat anggulo at ang mga tao ay hindi na magkaintindihan sa wika ng isa't isa. Nang makita ang nangyayaring gulo, agad na kumilos ang grupo ni Hyun para pigilan si Mars. Pumunta si Julian sa kalangitan sakay ng kanyang halimaw at sumugod patungo sa arko, habang isinisigaw kay Mars na itigil ang kabaliwang ito. Ipinunto niya na sira pa rin ang komunikasyon, kaya ang mga eroplano ay maaaring magsimulang mahulog mula sa kalangitan anumang oras. Subalit, ikinatuwa itong marinig ni Mars dahil ang mas maraming namamatay ay nangangahulugan na mas maraming relic ang mapapakawalan mula sa mga may-ari nito, na eksaktong gusto niyang mangyari. Nang marinig ito, napagtanto ni Julian na isang baliw ang kaharap nila, kaya walang silbi ang subukang pakiusapan siya. Sumang-ayon din si Hyun na may napakasamang ugali si Mars, habang sumingit si Crow na ginawa ni Mars ang lahat ng ito gamit ang isang Majesty's perk. Ipinaalala ni Jun kay Hyun na nag-iwan din ang rulebook ng perk para sa kanya. At sakto, isang gintong lubid ang naglabas ng mini version ng rulebook para kay Hyun na natagpuan niya. Habang kinukuha ni Hyun ang libro para tingnan, sinabi nito sa kanya na ayusin na lang niya ang lahat ng kinakailangang bahagi para mas madali niya itong mabasa. Pagkatapos, nalaman ni Hyun na ang una niyang perk ay isang ganap na utos na nagpapahintulot sa kanya na humiling ng tagumpay. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang unang perk na ito para buhayin ang isang patay na mundo o isang patay na tao, at hindi siya makakagawa ng isang bagay mula sa wala. Ang hiling na ito ay magagamit lamang ng minsan bawat majesty, at kapag inihayag na, hindi na ito mababawi. Ang pangalawang perk ay ang Future Regression Point Acquisition, na kayang mag-save ng 1 punto sa oras, habang ang ikatlong perk ay ang Setting Alteration. Karaniwan, gamit ang ikatlong perk, madaling mababago ni Hyun ang isang patakaran ng linya ng mundo, ngunit limitado lamang ito sa isang item. Tawang-tuwa si Hyun sa mga perk na ito, na may potensyal na maging kahanga-hanga kung gagamitin ng tama. Sa kabilang banda, habang patuloy na nagkakagulo ang mundo, nagpasya si Mars na simulan ang pagkolekta ng mga relic na ipinunta niya. Sa isang pitik ng daliri, sinimulan niyang kontrolin ang mundo na parang kanyang mga alipin, at inutusang hanapin at dambungin ang mga relic. Parang mga manika, nahulog ang mga tao sa kanyang mahika, idineklara si Mars bilang kanilang pinuno at kusang handang maglingkod sa kanya. Sa panonood ng kakatuwang eksenang nangyayari, medyo nagulat si Hyun sa lakas ng RC de Triomphe relic. Kasabay nito, pinaalam ni Shola kay Hyun na nagsimula ng gumalaw ang mga eroplano at imposible ang komunikasyon sa control tower dahil sa hadlang sa wika.
Ipinaalam din ni June sa lahat na ang unang pag-crash ng eroplano ay inaasahang mangyayari sa loob ng wala pang 7 minuto dahil nagkakabuhol-buhol na ang mga ruta ng paglipad. Nang marinig ito, nagpasya si Haon na kailangan muna nilang harapin ang mga isyong ito bago asikasuhin ang baliw sa pananakop. Agad niyang inutusan si Yu na gumawa ng relic nang hindi man lang sinasabi kung anong klaseng relic. Nasisiguro ni Haon na magagawa ito ni Yu dahil alam na niya ang espesyal na kakayahan ni Yu na ang paggawa ng relic. Ibinunyag ni Haon na ginawa ni Yu ang entablado ng pagbitay at gumawa rin ng eksaktong kopya ng 3 God-grade relic sa mismong lugar ng pagbitay. Muli rin niyang ginawa ang puso ni Jeha para maging Majesty's Heart sa isang iglap na matagumpay na nalinlang ang rulebook. Sa lahat ng mga nakamit na ito, 100% na sigurado si Hian na kayang gumawa ni Yu kahit ang mga mahihirap na relic. Kung sakaling sinusubukang takasan ni Yu ang kanyang responsibilidad, ipinaalala sa kanya ni Hian kung paano siya nagdala ng gulo noong una silang nagkita at ginawa pa niyang masarap na ramen si Jeha. Nang hindi hinihintay na makapili siya, agad na iginapos ng Heavenly Rope ang kamay ni Yu para pigilan siyang subukang tumakas. Sumang-ayon si Yu na sumunod ng walang pag-aalinlangan, ngunit sinabi kay Hion na makakagawa lang siya ng mga relic sa loob ng mga istruktura ng kwento na alam niya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Hayon na huwag mag-alala dahil ang kanyang sariling utak ay isang literal na ensiklopedya ng kaalaman tungkol sa mga relic. Pagkatapos ay pinaalam sa kanya ni Hayon na gagamitin nila ang Genesis Kabanata 11 ng bersikulo ng Biblia dahil naglalaman ito ng bahagi ng kwento ng Tor ng Babel. Gamit ang talatang ito bilang palusot, sinabihan ni Hion si Yu na gumawa ng relic gamit lang ang talata para baligtarin ang sumpa ng Babel. Pag-usapan ng Genesis Kabanata 11 bersikulo 1, dito nagsisimula ang Tor ng Babel, at ang buong mundo ay nagsasalita ng isang wika. Dahil dito, nagkaisa ang mga tao para bumuo ng isang lungsod at isang Tor na umaabot sa kalangitan para lang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Subalit, hindi natuwa ang Diyos dito dahil kung hahayaan ang mga tao na magpatuloy ng ganoon, masyado silang magiging mapagmataas at malakas. Sa makatuwid, bumaba siya at sinira ang Tor, pagkatapos ay ginulo niya ang kanilang wika, na naging dahilan para magkahiwa-hiwalay sila. Pagkatapos ay sinabi ni Hion kay Yu na gagamitin lang nila ang unang bahagi ng talata para gumawa ng relic upang magamit ng pabaligtad ang sumpa ng Babel. Talagang humanga si Yu sa matalinong plano ni Hion, kaya nagpasya siyang gawin ito ayon sa diskarteng iyon. Habang nakagapos pa rin ng gintong lubid, nagpatuloy siya sa paggawa ng tablet ng Genesis Kabanata 11 sa lupa. Namanghang pinanood ni Hion ang paglabas ng higanting tablet mula sa lupa na may bersikulo na naghahayag na ang buong mundo ay may isang wika at karaniwang pananalita. Ngunit, sinabi ni Yu kay Haon na maaaring hindi niya magamit ang relic, kaya nagtaka si Haon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Yu na ang tablet ay isang relihiyosong relic, kaya kailangan nila ng may katulad na affinity para ma-activate ito. Nang tanungin niya kung mayroon sa kanila na relihiyosong tao, agad na tumingin ang lahat kay Ilya, na dati pala ay isang pari. Dahil siguradong kabisado niya ang Biblia noong siya ay isang pari pa, naisip nila na siya ang may pinakamagandang affinity. Ngunit pinaalam sa kanila ni Ilya na matagal na panahon na simula noong nagpalit siya ng karera, lalo na ngayon na nag-espesyalisa na siya sa mga demonyo. Sumingit si Shola na si Ilya siguro ang pinakamaling tao para sa trabahong ito ngayon at baka mas mahina pa kaysa sa karaniwang tao laban sa mga relikyang Kristiyano. Nagpasya si Haon na siya na mismo ang mag-activate ng relikya sa pamamagitan ng paggamit ng malaking bahagi ng kanyang domination power para supilin ito. Nagdududa si Yu na kaya niya itong gawin, lalo na't hindi pa naman siya nag-aawaken. Walang pakialam si Haon sa lahat ng usapan tungkol sa awakening at hindi niya nga alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero tiniyak niya kay Yu na kumpiyansa siya sa kanyang domination power. Desididong ipakita kay Yu kung ano ang kaya niyang gawin, ginamit ni Haon ang domination power para i-activate ang tablet, na lubos na ikinagulat ni Yu. Pagka-activate nito, pinag-isa ng God-grade relic ang wika ng lahat ng nilalang, kabilang ang mga tao, hayop, relikya, at lahat ng may buhay. Sumabog ang ginintuang liwanag mula sa tablet nang ma-activate ito, at agad na pinawalang bisa ang pangaalipin ni Mars sa mga tao at pinabalik ang katinuan nila. Pagkalaya nila, nagsimula na uling magkaintindihan ang lahat, kasama na ang mga hayop, dahil pare-pareho na ng wika ang bawat may buhay. Nakahinga ng maluwag si Hion nang malamang naging isang wika na lang ang lahat ng wika sa mundo. Pinuri siya ng Heavenly Rope dahil sa kanyang nagawa, habang si Yu ay hindi makapaniwala na nagawa ni Hion ang ganoong nakakakilabot na gawa. Nakatanggap agad ng balita si June na naiwasan ng lahat ng sasakyang panghimpapawid ang pagbabanggaan dahil naging maayos na ang komunikasyon. Dahil nawala na ang hadlang sa komunikasyon, nagmadaling humanap ng masisilungan ang mga tao sa lungsod habang galit na galit naman si Mars dahil sa nasira niyang mga plano. Sumigaw siya ng ubod lakas para subukang kontrolin ng Ark ang mga tao. Pero wala man lang pumansin sa kanya, nalubos niyang kinainisan. Gayunpaman, humanga pa rin si Hian sa relikya ng RC de Triomphe,
Pero, sa kasamaang palad, sa sandaling ito, wala itong silbi dahil inalis na ng tablet relic ang hierarchy at ang pagkakaiba sa pagitan ng pinuno at nasasakupan. Kaya ang pagsakop sa mundong ito gamit ang Arch ay imposible na ngayon. Sa madaling salita, hindi lang pinag-iisa ng tablet ang lahat ng wika, kundi mula sa mensaheng iyon, idineklara rin nitong pantay-pantay ang lahat. Nalubusang nagpuksa sa takot na masakop at nagpawalang bisa sa kaibahan ng nangongontrol at nagpapailalim. Habang tinatanggihan ng mga tao ang pananakop ni Mars, natangay siya ng puwersa ng kanilang paglaban, at nagsimulang magbitak-bitak ang kanyang Ars de Triomphe na ikinalito niya. Ipinaliwanag ni Hyun sa kanya na ito ay dahil ang kanyang relikya, na lubos na umaasa sa pagkakaiba ng mga mananakop at sinakop, ay nawalan na ng saysay at layunin. Galit na galit si Mars nang marinig ito, pero tumanggi siyang umatras dahil lang ni-neutralize ni Hyun ang relikya niya. Bilang ganti, hiniwa ni Mars ang kanyang palad at ginamit ang kanyang dugo para ipatawag ang mga Majesty mula sa ibang mundo para sumali sa kanya sa pananakop. Bumuo ng koneksyon ang kanyang dugo na nagbukas ng iba't ibang timeline kung saan lumabas ang maraming Majesty. Mayabang na ipinaalam ni Mars kay Hyun na ang tablet relic ay isa lamang high-performance translation relic na pabor din sa kanya. Ibinida rin niya na tinutulungan din ng relikya ang mga mula sa ibang dimensyon na magkaintindihan na lalong nagpadali sa kanyang trabaho. Natigilan si Hyun nang marinig ito dahil hindi siya makapaniwala na umabot sa iba't ibang timeline ang epekto ng kanyang relikya. Ito ay dahil wala pa ni isa sa mga nilikha niya ang nagkaroon ng impluensya sa iba't ibang timeline, pero nag-iba ang lahat dahil sa tablet na ito. Sa kabilang banda, nilabas ni Mars ang isa pang relikya, isang helmet na kumokontrol sa isip ng mga tao, kasama na kay Hyun. Mabilis na binalaan ni Crow ang grupo na ang helmet ay kay Ares, at nagdudulot ito ng kalituhan, kaya hindi makikilala kung sino ang kakampi at kalaban. Habang kinokontrol nito ang isip, pinipilit ng helmet ang nakasuot nito na tingnan ang lahat ng may buhay bilang kalaban na nagdulot ng matinding kaguluhan. Gaya ng inaasahan niya, nagsimulang makita ng grupo ni Hyun ang isa't isa bilang mga nakakatakot na demonyo, kaya napagbantaan nila ang isa't isa. Samantala, naiwan pa rin bilang isang cup noodle si Jeha, kaya, syempre, wala siyang paraan para magsuot ng helmet na tumulong sa kanya para mapanatili ang kanyang katinuan. Sa kasamaang palad, naharap siya sa isang bagong problema dahil lahat ngayon ay gustong kainin siya. Mabuti na lang, bago pa siya makuha ng mga ito, nahawakan ni Yu na nasa katinuan pa rin si Jeha habang pilit na pinapanatili ang kanyang sarili na hindi mabaliw. Nakatitig sa mga baliw na zombie, umakto si Yu na parang hindi ito ang unang beses niyang makaharap ang relikya ni Ares. Tumingin siya sa ibaba mula sa gusali kung saan gulo-gulo na ang buong mundo dahil inaatake na ng mga tao ang isa't isa dulot ng kalituhan. Samantala, nag-enjoy si Mars sa kanyang obra maestra habang hinihikayat silang magpatayan dahil naging pantay-pantay na ang buong sangkatauhan. Sinamantala niya ang mismong ginamit ni Hyun para sirain ang kanyang Ars de Triomphe relic. Nang mawala ang ranggo sa pagitan ng mga tao, mas epektibong gumana ang relikya sa isipan nila. Natakot si Crow na baka nawawalan na ng kontrol si Hyun habang pinapanood siyang nahihirapan, kaya plano niyang gumamit ng dahas para bawiin siya. Gayunpaman, hindi niya alam na wala lang ang ganitong bagay para sa isang baliw na tulad ni Hyun na nagpasya ng gamitin ang kanyang third perk, na kayang magbago ng mga setting. Ang perk na ito ay makakatulong sa kanyang kaswal na baguhin ang isang patakaran ng timeline para sa isang solong item. Nagpasya si Hyun na gamitin ito habang tuwang-tuwa niyang isinuntok ang kamao sa hangin, kaya na-activate ang perk sa kanyang buong mundo. Sa pagkabigla ni Mars, nagdeklara si Hyun ng bagong batas na nagsasabing ang lahat ng mababang uring relikya sa loob ng sakop ng lahat ng Chief God Relic ay manineutralize. Pagkalapat ng patakaran, agad na napawalang bisa ang helmet ni Ares, na agarang nag-alis ng epekto nito at lubos na gumulat kay Mars. Nang manulify ang mga epekto nito, agad na nagkadurog-durog ang mga helmet ng lahat na nagbalik ng katinuan nila. May pagmamalaking ipinaalala ni Hyun kay Mars na si Ares man ang Diyos ng digmaan sa mitolohiyang Griego, nasa ilalim pa rin siya ni Zeus. Para ipakita kay Mars kung ano ang ibig niyang sabihin, inactivate ni Hyun ang sibat ni Zeus na isang Chief God Grade Relic. Sa mismong sandaling ito na-realize ni Mars na nagkamali siya dahil sa Chief Grade Relic at binagong patakaran, tapos na ang maliligayang araw niya. Sa kombong ito, na-realize niya kaagad na minalas siyang kinalaban ang majesty ng mundong ito. Ngumiti ng nakakakilabot si Hyun habang ninanamnam ang sandali bago ang katapusan ni Mars. Sa kabilang banda, tumanggi si Mars na mamatay nang hindi lumalaban, kaya idineklara niyang buhay pa ang majesty ng mundong ito at inutusan ang kanyang mga kakampi na hulihin si Hyun. Agad na nag-recalibrate ng coordinate ang kanyang mga kakampi na tinukoy ang tibok ng puso ni Hyun habang lumalapit sila para kuhanin ito. Nang makalapit sila sa lokasyon niya, sinabihan ng grupo ni Hyun ang lahat na umalis na sa rooftop bago pa sila makorner. Biglang naglabas ng usok ang cup ramen ni Jeha na ikinagulat ni Yu, kaya napaisip siya kung sino ang nagbuhos ng mainit na tubig dito.
Iginiit ni Jeha na walang gumawa nito, pero naguguluhan din siya sa kung anong nangyayari sa kanya. Mabilis na kumalat ang usok sa buong lungsod, na nagbalot dito sa isang makapal na hamog na naging dahilan para hindi matukoy ng mga kakampi ang lokasyon niya. Kaya pala may usok ay dahil hindi sinasadyang na-activate ni Jeha ang kanyang trait na kilala bilang survival instincts, na nag-activate din ng kanyang emergency defense at stealth function bilang pagkain. Talagang nagulat si Hyan na may ganoong kakayahan si Jeha, na lubos na nagkumpirma na isa na siyang relikya ngayon. Pero hindi matanggap ni Jeha ang bago niyang titulo, habang pilit na sinasabing tao pa rin siya. Natuwa sa bagong kakayahan ni Jeha, na-realize ni Haon na pwede niyang gamitin ang hamog para mabigla ang kalaban dahil sa pangangahas nilang pumasok sa mundo ng isang baliw. Kasunod nito, inilabas ni Hyon ang poisonous fang ng Isis at naglaho sa makapal na hamog para gulatin si Mars na tense na, at natatarantang sinusuri ang kanyang paligid sa desperadong paghahanap kay Hyon. Nang inakala niyang kalmado na ang lahat, sumugod si Hyon mula sa hamog kasama si Jeha sa kanyang balikat at sinaksak ang kanyang patalim kay Mars bago pa man ito makapag-react. Natuwa si Haon sa kanyang sarili, habang mayabang siyang sinabihan ni Mars na hindi niya pwedeng matalo ang isang conqueror gamit ang isang walang kwentang kutsilyo sa kusina. Ipinagmalaki rin niya ang suot niyang defensive relic, pero sinabihan siya ni Haon na ang tinatawag nitong kutsilyo sa kusina ay hindi lang isang ordinaryong kutsilyo. Tapos ay nagsimula ng burahin ng poisonous fang ng Isis ang totoong pangalan ni Mars, na lubusang umalis ng kanyang mga kapangyarihan. Nang bawiin ang kanyang otoridad bilang isang majesty, nagsimulang mawasak ang mga relikya ni Mars nang ma-realize niyang binawi ang kanyang pangalan. Bago pa niya ma-process kung anong nangyayari, hinawakan siya ni Haon sa liig at sinabing ang isang walang pangalang conqueror ay isa lamang hamak na magnanakaw. Desididong turuan siya kung anong nangyayari sa mga magnanakaw na nahuhuling nagnanakaw. Tuwang-tuwang binaba ni Haon si Mars mula sa kanyang kayabangan at inihampas siya sa sahig. Pagkatapos siguraduhing bugbog sarado siya, sinabihan siya ni Haon na hindi siya espesyal. Kaswal niyang ninakawan ang kawawang lalaki, at natuklasan ang isang mahalagang relikya sa mga gamit nito. Desperadong inabot ito ni Mars, pero bago pa man niya ito makuha pabalik, inagaw ito ni Hyon papalayo, kaya hangin lang ang nahawakan niya. Sa sobrang pagkatalo, napagpasyahan ni Mars na hayaan na lang ito. Pero hindi hahayaan ni Hyon na maging madali ito para sa kanya, kaya napagpasyahan niyang subukan ang relikya kay Mars. Sa matinding takot, walang nagawa si Mars nang i-activate ito ni Hyon, at nakita niyang ito pala ay isang God-grade relic na kilala bilang Sphere of Atlas, na puwersahang maililipat ang bigat ng mundo sa target nito. Itinulak ni Mars pabalik ang higanting relikya ng buong lakas, pero nagsimula na siyang durugin ng bigat nito habang inaasar siya ni Haon. Sinabihan siya ni Haon na pasanin ang bigat ng mundong tinatangka niyang nakawin, pero kahit ito ay hindi napigilan si Mars sa kadadada. Ipinagmayabang niya na umpisa pa lang ito at ipinaalam kay Hyan na may iba pang mga conqueror na susunod sa kanya. Sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang kanyang huling mensahe bilang kontrabida, tuluyan na siyang dinurog ng relikya, dahilan para tumalsik ang laman loob niya sa paligid. Ipinaalam kay Hyon na natalo na ang mananakop na si Mars, pero wala man lang siyang naramdamang awa para sa kanya. Sa halip, nainis siya dahil patuloy pa ring nagmamayabang ang lalaki hanggang sa huli na nagparumi sa kanyang mahahalagang tenga. Dahil natalo na si Mars, nagsimula ng sumara ang Dimensional Gate, na nagbunsod sa kakampi niyang umalis agad dahil sa takot bago pa sila ang maging susunod na biktima. Binaliwala sila ni Haon habang nagtatakbuhan silang parang mga daga sa imburnal, habang si Jeha na isa pa ring Cup-Remen ay mayabang na nagbabala sa kanila na umalis o harapin ang katulad na kapalaran ni Mars. Pagkatapos, in-deactivate ni Haon ang Sphere of Atlas at pinaliit ito sa normal na laki. Biglang nagkaroon ng malalakas na hiyawan na nagmula kung saan. At nang tumingin si Hyon sa direksyon ng ingay, napansin niya ang isang screen sa itaas niya na isa palang live broadcast. Sinabihan siya ni Yu na lumabas ang screen dahil nagdeklara si Mars ng Majesty War. Kasi pala, kapag nagdeklara ng Majesty War ang isang Majesty, ibino-broadcast ito ng rulebook sa lahat ng may kinalamang miyembro ng mundo. Dahil magiging kolonya ng nananalong mundo ang natalong mundo, talagang natuon ang atensyon ng lahat sa Majesty War, kaya kailangan itong i-broadcast. Sinabihan naman Yu si Haon na tingnan ang kanyang napanalunan sa laban, pero bago pa man maintindihan ni Haon ang ibig niyang sabihin, lumabas ang Majesty Heart ni Mars mula sa labi niya. Sa sobrang gulat ni Haon, kailangan pang sabihin ni Crow sa kanya na yon ang Majesty Heart ni Mars. Pinulot ni Haon ang relikya para suriin, at namangha siya dahil hindi pa siya nakakakita ng tunay na Majesty Heart. Pagkatapos ay ipinaalam ni Crow sa kanya na sa paggamit ng puso, maaari niyang ma-absorb at magamit ang Majesty ability ni Mars. Nagulat sa pagbubunyag na ito, maingat na pinag-aralan ni Haon ang puso, habang tinanong ni June kung plano ba talaga niyang i-absorb ang special ability ni Mars na kilala bilang Conqueror's Authority. Na-excite sa pangalan pa lang, agad na idineklara ni Haon na tiyak na kukunin niya ang kapangyarihang ito.
Bago pa makapagbigay ng pagtutol ang kanyang mga kasamahan, na-absorb ni Hyun ang kakayahan habang nag-isip siya kung anong klaseng kakayahan ang Conqueror's Authority at kung pareho ba ito sa Conquest-type ability ni Chairman Kwon. Pagkatapos itong i-absorb, nakakuha si Hyun ng bagong rank na kakayahan mula sa puso na pinangalan ng Fight Amongst Yourselves. Kapag na-activate ito, nagdudulot ito sa mga nakakataas at nasasakupan na tingnan ang isa't isa bilang mga Conqueror na nagtutulak sa kanilang mag-away-away. Nadismaya si Hyun sa kakayahan dahil umasa siyang makakakuha ng kapangyarihang magpapahintulot sa kanyang dominahin ang iba. Ipinaliwanag ni Crow na karaniwang nababago ang mga kakayahan para mas bumagay sa personalidad ng taong nag-a-absorb nito. Napahagalpak ng tawa si Jeha at sinabing perpekto talaga ang kakayahan para kay Hyun dahil ang paggawa ng kaguluhan ang kanyang espesyalidad. Sinabihan niya sila na mula sa pananaw ng kalaban, literal na isang demonyo si Hyun. Sa inis dahil sa paghahambing, nagbanta si Hyun na bubuhusan ng mainit na tubig si Jeha. Habang naglolokohan ang dalawa, biglang nagpakita ulit ang rulebook at laking gulat nito nang malamang buhay pa si Hyun. Inasar ito ni Hyun dahil nauto ito, na lalong nagpainis sa rulebook, na pagod na sa pakikitungo sa isang baliw na tulad niya. Ang mas malala pa, nagdemand si Hyun na makuha ang kanyang pabuya dahil nalagpasan niya ang pagsubok. Kahit galit na galit, walang magawa ang rulebook kundi sumunod dahil kasama ang mga pabuya sa mga patakarang inanunsyo nito kanina. Napilitang igawad ng libro kay Hyun ang titulong Kamahalan ng Kaguluhan na nagpalakas ng husto sa kanyang aura. Ngunit tulad ng inaasahan, walang magandang bagay ang walang kapalit dahil ang titulong ito ay magdudulot ng patuloy na mga insidente at aksidente kay Hyun habang bahagyaring tumataas ang tsansa na atakihin siya ng isang relic. Buwisit sa pagmumukha ni Hyun, biglang naglaho ang rulebook pagkatapos hilingin sanay mamatay na si Hyun sa lalong madaling panahon. Matapos maayos ang lahat, nagdesisyon si Hyun na umalis agad kasama si Yu para ituloy ang plano nilang iligtas ang anak niya at hanapin ang puso ni Jeha. Sinabihan niya ang grupo na magpaiwan muna habang hinahabol niya ang rulebook. Sinabihan siya ni Jeha na mag-ingat, pero nadurog ang puso nito nang sabihin ni Hyun na isasama siya bilang emergency ration. Pagkatapos, inutusan ni Hyun si Yu na ituro ang daan papunta sa rulebook gaya ng plano nila, at pumayag naman si Yu. Ngunit iginiit ng mga kasamahan ni Hyun na sila dapat ang sumama sa kanya sa halip na ang kahina-hinalang panggagaya na kamukhang-kamukha ni Jaya. Pinayuhan din Yu si Hyun na isama ang grupo niya, nagbababala na baka may sumulpot na isa pang hindi inaasahang problema tulad ng nangyaring pumalpak ang tablet laban sa kanila. Patuloy na nakipagtalo sina Ilya at Shola na dapat isama ni Hyun ang mga pinagkakatiwalaang kasamahan sa halip na isang manloloko, pero sinabihan sila ni Hyun na hindi nila pwedeng iwan ang base nila para lang lusubin ng mga mananakop. Sumang-ayon sa kanya si Yu at ipinaalala sa kanila na baka may dumating ulit na isa pang mananakop at baka bigla silang bigyan ng mga misyon ng rulebook mula sa kung saan. Gaya ng sinabi ng rulebook kanina, makakakuha sila ng mga premyo kapag nagtagumpay at mga parusa kapag nabigo. Ipinagbigay alam ni Hyun sa kanyang grupo na napakahalaga ng kanilang misyong protektahan ang linya ng mundong ito, kaya dapat asikasuhin nila ang misyon ng rulebook at tulungan siyang mag-ipon ng mga premyo na magiging lakas niya. Pagkatapos ng payo, inutusan niya silang magpaiwan at bantayan ang kanilang tahanan kasama ang kanyang asawang si Erin. Sakto namang dumating ang kanyang asawa, at narinig nito na aalis siya, na nag-alala na baka mapanganib ang misyon ni Hyun. Ngunit sinabi ni Hyun sa kanya na kailangan niyang umalis dahil kailangan niyang bawiin ang anak nila. Ipinaalala niya rito na ang asawa nito ay halos hari na at tiniyak sa kanya na hindi siya uwing luhaan. Natouch si Erin nang hingi ni Hyun ang tiwala niya, kaya nagdesisyon siyang huwag nang mag-alala. Nagbanta pa ito na pababagsakin siya kung hindi siya makakabalik ng buo. Matapos magyakapan ng dalawang nagmamahalan, naglabas si Yu ng isang buto na ipinagtaka ni Hyun. Pagkatapon ng buto sa lupa, sinabi ni Yu kay Hyun na isa itong relic para sa paglalakbay sa dimensyon kahit na mukha itong biro. Biglang tumubo ng mabilis ang buto, na umabot hanggang sa langit at gumulat pa sa mga kawawang ibon na nananahimik lang. Nabigla ang mga kasamahan ni Hyun na ang relic na ginagamit sa paglalakbay sa dimensyon ay mula pala sa kwento ni Jack at ng Beanstalk. Sinabi ni Yu sa kanila na pwede silang pumunta sa ibang mundo mula sa pinakatuktok ng Beanstalk. Isang revelasyon na hindi nagustuhan ni Hyun habang iniisip niya kung gaano katagal bago nila maakyat ang tuktok. Napagtanto nilang baka kailangan nila ng relic na panggala, nilingon ni Hyun ang kanyang mga tapat na tauhan na mabilis umiwas ng tingin para lang makaiwas sa kanya. Nainis si Hyun sa ginawa nila dahil kani-kanina lang ay nagpupumilit silang sumama sa kanya, tapos ngayon lahat sila biglang nagkukunwaring may amnesia. Ipinaalala ni Ilya kay Hyun na inutusan na niya silang protektahan ang mundong ito. Nagpaalam na rin sina Shola at Julian at minadali pa siyang umalis na ikinagalit lalo ni Hyun. Sinabihan Yu na nagsimula ng umakyat, na tumigil na si Hyun sa pagrereklamo at umakyat na lang. Nag-aatubiling umakyat si Hyun, nagrereklamo pa rin tungkol sa walang katapusang pag-akyat.
Puno na sa mga reklamo, naisip ni Yu kung ano ba ang gusto ni Hyun na gawin niya lalo't marami na siyang pinagdaanan para lang makuha ang relic na ito. Pinayuhan niya si Hyun na isipin na lang ang pag-akyat bilang pampalaki ng maskulo, pero walang balak si Hyun na maging maskulado. Agad niyang ipinatawag ang Heavenly Rope para tulungan siyang umakyat, at buong tiwala namang sumang-ayon ang lubid na dalhin siya sa paroroonan niya. Sa sobrang bilib sa sarili, ipinagmalaki ni Hyun ang matalino niyang solusyon at nagdesisyong mauna na habang pinagdurusahan mag-isa ni Yu ang pagbuo ng maskulo. Sinabihan siya ni Yu na nandadaya siya, pero sinabi lang ni Hyun sa kanya na nagtitipid lang siya ng lakas. Nang mapagtantong kailangang maging matalino sa pagtatrabaho ng mga tao, nagmakaawa si Yu kay Hyun na isakay siya, pero parang hindi ito naayon sa plano. Nang makarating na sila sa tuktok ng tangkay, namangha si Hyun sa iba't ibang linya ng mundo, na kinumpirma ni Yu na lahat ng ito ay magkakaibang mundo. Pagkatapos mamangha sa tanawin, sinimulan na ni Hyun ang pakay niya at tinanong si Yu kung saan nagpunta ang rulebook. Itinuro ni Yu ang direksyon kung saan ito posibleng pumunta at sinabi kay Hyun na gagawa siya ng daan sa mismong itaas ng pasukan. Habang umaabot ang tangkay sa pasukan ng bagong mundo, naisip ni Hyun kung kailangan din nilang gumapang pababa, pero tahimik na tumalon si Yu para sagutin ang tanong niya. Matapos ang baliw na pagtalon, muntik nang mabulunan si Jay. At pagkatapos makabawi ng hininga, napagtanto niyang nawalan siya ng malay dahil sa pagkahulog. Matapos makabawi sa sarili, napansin niyang tulalang nakatingin sa malayo si Yu at Hyun sa makulay na lungsod na nasa harapan nila. Ipinaalam sa kanila na nasa mundo sila nakilala bilang Dionysus Cup, kung saan ang status effect na lungsod ng kabaliwan ay kasalukuyang nangyayari. Napansin ni Hyun na kakaiba ang mundo at nagtataka kung bakit may daladalang baso ang mga tao dahil sa pangalan ng lungsod. Base sa nakikita nila, inakala ni Hyun na hindi ito mukhang nawasak na mundo, pero hindi sumang-ayon si Yu sa konklusyong ito. Habang may dumadaang grupo, kumikilos na parang mga lasing at sinasabihan ang lahat na isuko ang kanilang mga katawan sa relic. Naamoy ni Hyun ang matapang na amoy ng alak na nanggagaling sa mga imburnal. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang ilong nang mapagtanto niyang hindi lang ito amoy ng alak. Ipinaalam kay Hyun na may na-detect na nakakaadik na droga sa hangin. Nang mapagmasdan ang mga tao sa kalsada, inamin din ni Hyun na mukhang wala sila sa tamang katinuan. Sinabi ni Yu sa kanya na bawat kamahalan sa bawat mundo ay may karapatang patakbuhin ang kanilang mundo sa paraang gusto nila. At sa lugar na ito, nilalasing ng kamahalan ang kanyang mga nasasakupan para paralisahin ang kanilang katinuan. Sa ganitong paraan, kahit anong gawin nila, walang sinuman ang hahadlang o makikialam. Pagkatapos ay itinuro niya ang pinakakilalang gusali sa lungsod, at sinabing iyon na siguro ang tinitirhan ng kamahalan, at kung saan malamang napunta ang rulebook. Yamot na sa nakakapanghilakbot na hangin ng bagong mundong ito, agad na nagtungo si Hyun sa direksyong iyon, determinado na tapusin na ang lahat sa lalong madaling panahon. Ngunit, bago siya makaalis, sinabihan siya ni Yu na tingnan muna ang kanyang pulso. Tumingin si Hyun sa ibaba at natigilan nang makita ang isang kakaibang asul na numerong nakatatak doon at napaisip kung anong ibig sabihin nito. Nagulat si Yu nang makita na ang numero sa pulso ni Hyun ay 50 gayong wala pa naman siyang ginagawa dahil 100 dapat ang pinakamataas. Nalilito si Hyun at hindi maintindihan kung bakit nagpapanik si Yu. Napansin din niya ang pulang numero sa kaliwang kamay ni Yu bukod pa sa asul na nasa kanang pulso nito. Ipinaliwanag ni Yu na ang mga numero ay ang mismong patakaran na umiiral sa mundong ito. Ang asul na numero sa kanan ay kumakatawan sa antas ng katinuan ng isang tao, na nangangahulugang kung mataas ang numero, mas matagal na mapapanatili ng tao ang katinuan niya. Gayunpaman, patuloy na bumababa ang antas ng katinuan kahit wala namang ginagawa. Sa kabilang banda, ang mga pulang numero naman ay ang antas ng kabaliwan. At para makagamit ng relics sa mundong ito, dapat mataas ang antas ng kabaliwan. Gayunpaman, habang tumataas ang antas ng kabaliwan, nauubos naman ang katinuan, kaya kailangan ng balanse sa pagitan ng dalawa. Nag-isip si Hyun kung ano ang mangyayari kapag umabot sa zero ang antas ng katinuan, at ipinaliwanag ni Yu na nawawalan sila ng sariling pagpapasya, at nagiging sunod-sunuran lang sa kamahalan ng mundong ito, na parang mga gnisi sa isang laro. Ayon kay Yu, karamihan sa mga kamahalan ay ginagawang mga gnisi ang mga tao sa mundo nila para madali nilang pagharian ang mundo na walang sinumang humahadlang, pero hindi gusto ni Hyun ang ideyang ito. Tinanong siya ni Yu kung ano ang antas ng kanyang kabaliwan at nadiskobring nasa 99 ito. Sa pagkabigla, napaisip si Yu kung anong klaseng baliw ang pinasukan niya dahil sa karaniwang araw ay isang lunatic na si Hyun. Sinabihan ni Yu si Hyun na sa mundong ito, kailangan nila ng antas ng kabaliwan na hindi bababa sa 30 para makagamit ng relic, habang ang nasa 71 pataas naman ay maaaring maging advanced relic user. Pero ngayon hindi alam ni Yu kung saan eksaktong ikaklasipika ang isang taong may antas ng kabaliwan na 99. Dahil dito, napaisip siya kung ano ba talaga si Hyun, dahil sa antas na yon, pwede na siyang gumamit ng gold level relic sa isinumpang mundong ito.
Sa kabilang banda, sobrang sabik si Haon na malaman na kaya niyang gumamit ng relic nang walang anumang problema kaya nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang paghahanap sa kamahalan ng mundong ito. Pagkatapos lang ng ilang hakbang, biglang bumagsak ang antas ng katinuan ni Haon kaya napaisip siya. Ipinaalala sa kanya ni Yu na babagsak ito kahit walang ginagawa dahil ang lungsod ay parang isang malaking baso ng alak kaya nalalasing ang mga tao sa pamamagitan lang ng paghinga. Samantala, nag-umpisang magpanik si Haon dahil mabilis na bumagsak ang kanyang katinuan. Iminungkahi niya na baka dahil baliw na talaga si Haon noon pa man, kaya wala siyang dahilan para magkaroon pa ng antas ng katinuan. Galit na galit sa sinabi nito, nagbanta si Haon na pakukuluan siya sa alak, kaya nagmakaawa si A para sa kanyang buhay. Biglang natamaan si Hyun ng panibagong alon ng nakalalasing na amoy sa hangin, kaya mas lalo pang bumagsak ang kanyang katinuan. Sinabi niya kay Hyun na ang amoy ng alak ang problema, at balot nito ang buong lungsod dahil dumadaloy ang alak sa bawat kalye at imbornal. Inutusan niya si Yu na gumawa ng relic na pwedeng mag-alis ng amoy. Hindi makapaniwala si Yu na inaasahan ni Haon na bigla na lang siyang gagawa ng bagong relic gayong masyadong mababa ang antas ng kabaliwan niya. Pero pakiramdam ni Haon ay posible ito dahil isang espesyal na abilidad ang kakayahan ni Yu na gumawa ng relics bilang isang kamahalan. Naisip ni Hyun na gumamit ng relic na kayang magpaulan para hugasan ang mga daluyan ng tubig at ang hangin sa lungsod na parang sa Noah's Ark. Kontento sa ideyang ito, agad niyang inutusan si Yu na gumawa ng relic ng malakas na ulan batay sa kwento ni Noah. Nagulat si Yu nang marinig na kailangan na naman niyang gumawa ng isa pang religious type relic, at inis na inis siya dahil ginagawa itong parang pamimili lang sa palengke ni Hyun gayong ang plano lang niya ay magpahinga. Ngunit walang pakialam si Hyun sa pag-iyak niya at pinayuhan siyang i-adjust ang saklaw ng relic para sa mismong lungsod lang umulan. Dahil hindi makipagtalo sa isang baliw, agad na sinimulan ni Yu ang paggawa sa relic pero ipinaalala kay Haon na kailangan niya ang saktong alamat para mas mataas ang tsansang magtagumpay. Sa isang hinahan, sinimulang bigkasin ni Haon ang bawat salita, kaya napatanong si Yu kung paano niya nagawang kabisaduhin ang lahat ng iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, inanunsyo ni Yu na tapos na siya at iwinasiwas ang ginawa niyang relic na hugis payong. Sinabihan ni Yu si Haon na sumilong sa payong. At makalipas ang isang segundo, nagsimula ng umulan dahil sa Relic of Creation ni Yu, ang Downpour of Judgment. Kadalasan, ang relic na ito ay nagbabawas ng 20% ng antas ng kabaliwan at nagpapataas ng 20% sa antas ng katinuan. Nililinis din ng ulan ang hangin saglit dahil sa epekto ng relic. Hindi nagtagal, unti-unting nahimasmasan ang mga tao sa lungsod, at parang hindi sila masaya na inalis ng ulan ang pagkahibang nila, kaya naiwan sila sa matinding hangover. Habang nagkakagulo ang mga tao sa lungsod, pinagmasdan ni Hyun ang napakagandang ulan, at hinimok pa itong hugasan ang hangin at mahimasmasan ang lahat. Sa kasamaang palad, napagtanto ng isang galit na lalaki na si Hyun ang may pakana sa paggising nila, kaya sumugod siya nang may layuning tapusin ito. Gayunpaman, kaswal na iniwasan ni Hyun ang atake habang mas nahimasmasan na siya. Hindi nagtagal, isang kumpol ng mga tao ang nagtipon sa malapit na may mga sandata at handang umatake kay Haon dahil sa paninira ng maganda nilang sandali. Dahil atat ng makipaglaban, ibinigay ni Haon si Jeha kay Yu habang tuwang-tuwa niyang hinahamon ang mga tao na umatake sa kanya. Ngunit sa sumunod na sandali, nawala ang kanyang pananabik nang malaman niyang hindi siya maaaring magpatawag ng mga relic sa mundong ito dahil sa pagkakaiba sa katayuan ng kamahalan. Nang umatake muli ang galit na lalaki, umiwas si Haon habang iniisip ang kakatwang restriksyon na yon. Nag-aalala sa kanya si Naja at Yu habang nagtataka si Yu kung bakit nakikipaglaban siya gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ni Haon na hindi siya makapagpatawag ng anumang relic dahil sa pagkakaiba ng katayuan nila. Sumugod muli ang umatake at tinuya si Haon dahil masyadong itong kumpiyansa kahit walang sandata. Pero madali siyang sinipa ni Haon sa singit at ninakaw ang kanyang sandata. Dahil hindi siya makapagpatawag ng sarili niyang sandata, binalak ni Haon na kumuha na lang sa paligid, ibigay man ito ng kusa o sa pilitan. Gamit ang pamalo, sinimulang bigyan ni Haon ng libreng retoke sa mukha ang mga tao habang nanonood si Yu sa isang sulok. At nakakasiguro siyang baliw nga talaga si Haon. Sa kabilang banda, nagpresenta ang Heavenly Rope na tulungan si Haon na tipunin ang mga sandata at relic habang nakatuon siya sa pambubugbog sa kanila. Biglang may dumating na ilang nakapormal na mukhang kontrolado talaga nila ang lahat, pero hindi sila pinansin ni Haon habang naghahanda siyang tapusin ang lalaking hawak niya. Naglabas ng nagliliyab na espada ang pinuno ng mga nakapormal at nagtanong kung si Haon ba ang may gawa ng ulan. Bago pa man matapos ng lalaki ang sasabihin niya, sinuntok siya ni Haon sa mukha bago masayang sumugod para kunin ang bago niyang espada. Kinuha muna ng Heavenly Rope ang sandata at tuwang-tuwang iniabot ito kay Haon. Samantala, hindi naman masyadong nainis ang ibang mga nakapormal para sa boss nila. Sa halip, iginiit nilang ibalik ni Haon ang mataas na antas ng espada dahil hindi naman niya ito magagamit. Upang ipakita sa kanila kung paano talaga gamitin ang espada,
inactivate ito ni Hyun, na nagpakawala ng higit na mapangwasak na kapangyarihan, kaysa sa nakakaawang maliit na apoy na ipinagmalaki ng may-ari nito kanina lang. Lubos na nabigla ang mga nakapormal sa napakalakas na kapangyarihang iyon, habang sinabi ni Hyun na sila ang hindi nakakaintindi kung ano ang hawak nila. Nang mapagtantong baka nakabangga sila ng maling tao, nagsimulang magpanik ang mga nakapormal. Samantala, tinitigan ni Hyun ang refleksyon niya sa talim habang bumabalik ang mga alaala ng gamitin niya ito noon na pumuno sa kanya ng pangungulila. Ibinunyag na ang espadang iyon ay ang dati niyang sandata, ang espada ni Muramasa, isang A-rank relic. Lubos na nasabik si Hyun nang makuha niya ang espada ni Muramasa dahil matagal-tagal na rin mula nang magamit niya ito. Nang makita kung paano pinabagsak ni Hyun ang gusali sa isang hampas lang gayong alam nilang ang hirap gamitin ng espada, nagsimulang magwala ang grupo. Gayunpaman, sinabihan sila ni Hyun na huwag nang ma-excite sa isang espada na A-grade lang. Inamin niya na may pagkamainitin ang ulo ng espada, ngunit matagal-tagal na rin niya itong hawak at ginagamit. Matapos niyang magkwento, sumugod siya sa kanila at pinagtataga sila habang nakatayo lang doon si Yu, at sa wakas ay naintindihan kung bakit 79 ang antas ng pagkabaliw niya. Pinahiya sila ni Hyun sa pamamagitan ng paghiwa sa mga damit nila habang sinasabi sa pinuno ng grupo na wala siyang paraan para pigilan siya, kaya sumuko na lang dapat siya. Gayunpaman, sinabi niya rito na bago sumuko, kailangan muna nilang isuko ang lahat ng relic nila. Sinabihan sila ni Hyun na gusto niyang ibigay nila ang lahat ng relic anuman ang antas o uri nito. Binalaan niya sila na kung kapkapan niya sila at may makita siyang anumang ayaw nilang ibigay, pupugutan niya sila ng ulo. Sa madaling salita, tinulungan ng Heavenly Rope si Hyun na tipunin ang maraming relic mula sa grupo, pero hindi namang hasiyo dahil sa tingin niya ay walang halaga ang anumang bagay sa mga nakolekta nila. Napansin niya ang tila isang normal na instrumento, ngunit sinabi sa kanya ni Hyun na hindi lang iyon ordinaryong instrumento tulad ng tawag niya rito dahil iyon ay ang plauta ni Pan. Sinabi niya na sa pamamagitan ng pag-ihip sa plauta, magiging baliw ang parehong tao at mga hayop. Bukod sa plauta na isang A-grade, mayroon ding isa pang A-grade relic na balahibo ni Icarus, na isang mobility relic. Tinanong siya ni Yu kung ayos lang ang relic dahil sa kwento, nahulog rin si Icarus sa huli. Nanindigan pa rin si Yu na puro basura lang ang mga iyon, at iminungkahi niyang ibalik na lang ang mga relic imbes na mag-akit pa ng mga kalaban. Bilang depensa ni Hyun, sinabi niya kay Yu na kailangan din niyang asikasuhin ang mga basurang relic dahil hindi lang siya pwedeng tumutok sa mga mataas na antas. Nang sandaling iyon, napunta ang atensyon ni Hyun sa isang gintong barya, at pagkakita rito ni Yu ay nagbago ang reaksyon nito, kaya napilitan si Hyun na tanungin siya kung ano iyon. Ibinunyag ni Yu na nakita na niya ang mga kamahalan mula sa ibang mundo na ginagamit ang barya para pumusta. Napakalaki ng taya nila at itataya pa nga nila ang kapalaran ng mundo nila para rito. Dahil dito, nagdala ang barya ng tagumpay at pagkawasak. Iminumungkahi pa rin iyon na itapon na lang nila ang barya nang mapansin niya ang reaksyon ni Hyun at napagtanto niyang suot nito ang malademonyong mukha niya na nangangahulugang hindi niya itatapon ang barya. Kinumpirma ni Hyun ang takot niya nang may kagalakan niyang itaas ang barya at sinabing iyon na marahil ang pinakamahalagang bagay na nahawakan niya. Sinigawan siya ni Yu at tinanong kung nasira na ba ang utak niya, pero ginulat siya ni Hyun nang ibunyag niya ang intensyon na gamitin agad ang barya. Kahit si Ja ay nag-umpisang mataranta. At bago pa man siya mapigilan ni Yu, inihagis na ni Hyun ang barya habang sinasabing pipiliin niya ang krus. Pagbagsak ng barya, lumabas na naging kara ito. At sa halip na mataranta, tawa lang ng tawa si Hyun at tinanong si Yu kung may masamang mangyayari ngayong natalo siya. Abala si Yu sa panenermon sa kanya nang makarinig sila ng pagsabog mula sa malayo at ipinaalam ng sistema kay Hyun na nasira na ang relic ni Dionysus. Pagkatapos ay sinabi ng sistema sa kanya na sinimulan na niya ang pananakop sa teritoryo ng isa pang kamahalan at ipinakita sa kanya ang tibay ng teritoryo. Litong-lito ang mukha ni Hyun at nagtanong kung kailan siya nagsimula ng pananakop na hindi man lang niya alam. Sinigawan siya ni Yu, sinabing nagsimula siya ng pananakop sa sandaling sinira niya ang lungsod, na para na rin siyang nagdeklara ng pananakop. Hindi talaga maintindihan ni Hyun ang bigat ng ginawa niya, pero pilit itong ipinapaunawa sa kanya ni Yu. Biglang may isa pang grupo ang lumitaw sa di kalayuan at mabilis na sumugod kay Hyun na may balak siyang pabagsakin. Sinubukan siyang pigilan ni Yu na gumawa pa ng mas malaking gulo, ngunit wala talagang pakialam si Hyun habang nakikipagbakbakan sa grupo. Samantala, nagpapanik na sila sa Capital Security Force Situation Room dahil nakikita nilang pinupuksa ni Hyun ang mga tauhan nila na parang walang kwenta ang mga ito sa kanya. Naubos na ang pasensya ng commander at iniutos niyang ipadala ang lahat ng tauhan na mayroon sila. At gaya nga ng iniutos niya, ipinadala ang buong puwersa para pigilan si Hyun. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Hyun, nakita nila siyang ibinitin ng patiwarik ang marami sa kanilang mamamayan, at pinasuko nila siya habang tinatanong kung bakit niya ibinitin sa lubid ang mga tao nila. Kaswal na sumagot si Hyun nang walang pakialam at sinabing pinapatuyo lang niya ang mga ito. Nakatayo lang si Yu sa isang sulok at iniiwasan ang madamay sa gulo.
Sinabi ni Hyun sa puwersa ng seguridad na basang-basa ng alak ang lahat, kaya nilabhan at pinapatuyo lang niya ang mga ito. Nagtanong pa si Hyun kung bibigyan ba nila siya ng gantimpala dahil sa napakagandang trabahong ginawa niya. Sinabi pa niya na ang gusto niya ay isang relic kung sakaling maisipan nilang bigyan siya. Dahil pagod na silang makinig sa kalokohan, sumugod kay Hyun ang puwersa ng seguridad, pero hindi nila alam na may iba pang plano si Hyun. Inilabas niya ang plauta ni Pan, at pag-ihip niya nito ay lubos niyang ginulo ang pag-isip nila, dahilan para magpatayan ang buong tropa. Naghahanda na sanang umalis si Hyun nang may isang patalim na lumipad mula sa likuran. Muntik nang tamaan ang ulo niya ng patalim, ngunit nahiwa siya sa pisngi. Lumingon si Hyun at nakita ang isang nakamaskarang ahenteng babae na nakatitig sa kanya, at nagulat siyang may nakapanatili pa ng matinong pag-isip. Pinabalik ng babae ang kanyang patalim gamit ang kabilang kamay para lang masiguradong magpasikat siya sa presensya ng AC. Nang makitang nasa 100% pa rin ang antas ng katinuan ng babae, nang asar si Hyun at sinabing dumating na ang elite na ahente. Sinabihan siya ni Yoon na dapat siyang magpasalamat at naging matindi ang epekto ng plauta ni Pan, kaya isang kalaban na lang ang kailangan niyang harapin. Kasabay nito, naniniwala si Yoon na magiging problema siya para sa mga uri ng relic na hawak niya ngayon. Pinuri ni Hyun ang babae at sinabing sikat siguro siya dahil nagawa niyang panatilihin ang katinuan niya sa ganitong nakakabaliw na paligid. Pinatahimik siya ng babae dahil ang tanging gusto lamang nito ay dakpin siya. Ngunit inilabas ni Hyun ang gintong barya at sinabihan itong huwag namang maging napakaboring na tao. Iminungkahi niyang tapusin ang alitan nila sa pamamagitan ng pag-ihagi sa barya at nagpanik siya nang makita ito. Nakilala niya ito bilang deathmatch coin na ginagamit ng mga kamahalan, at tinanong niya si Hyun kung paano ito nagkaroon ng ganoong barya. Kasabay nito, ayaw niyang maniwala sa nasa harapan niya at nilinlang niya ang sarili sa pag-isip na peke ito. Binanggit niya na kailan lang, kumalat ang mga murang bersyon ng relic sa buong lungsod at nagdulot ng gulo. Nagsagawa sila ng kampanya para bawiin ang lahat, pero nang makita niya ang nakay Hyun ay napagtanto niyang may natira pa. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Hyun at sinabing hindi siya madaling maloko ng mabababaw na panlilinlang. Ngunit hindi nag-atubili si Hyun at inihagis ang barya sa tulong ng Heavenly Rope kaya lubos na natulala ang babae habang sinasabihang pumili na bago pa mahuli ang lahat. Nang lumapag ang barya sa kamay ni Hyun, tinakpan niya ito para itago ang resulta at napilitang pumili ang babae at ang pinili niya ay Kara. Nang malantad ang resulta, natalo ang babae at sumabog ang espada niya kaya nawalan siya ng sandata. Nagulat siya dahil isa sanang hero-grade relic ang sandata niya, pero madali itong nadurob na parang wala lang. Napansin ni Hyun na bumagsak mula 79 hanggang 71 ang antas ng katinuan ng babae, na isang bagay lang ang ibig sabihin. Napagtanto rin ng babae na tunay na death coin ang hawak ni Hyun, kaya sinubukan niya itong patigilin habang napagtanto rin niya ang malagim na katotohanan na si Hyun ay isang majestic grade, kaya nagagamit niya ang barya. Tumanggi si Hyun at sinabi sa kanya na gusto niyang tapusin ang laban nila gamit ang barya, at ipinaalam sa kanyang mas makakabuti pa ito sa kanya. Ipinaalala niya rito na dehado siya sa sitwasyong dalawa laban sa isa. Namangha si Yoo kung gaano kadali magsinungaling si Hyun dahil hindi ito makagamit ng mga relic, ibig sabihin ay ito lang ang pwedeng lumaban, pero nakumbinsi niya ang ahente nang hindi man lang kumukurap. Pumayag ang ahente sa kasunduan pero sinabi niya kay Hyun na siya ang gusto niyang maghagis, at pumayag naman dito si Hyun. Inihagis ng ahente ang barya, at nanalo siya sa round na nagdulot ng sakit sa Heavenly Rope. Mabilis na binawi ni Hyun ang barya para siya naman ang maghagis. Nanalo siya sa round habang napunta naman ang sakit sa ahenteng babae. Dahil dito, nagpatuloy ang laban ng dalawa hanggang sa mapagod na ang babae. Napaluhod siya sa sakit at ipinaalam sa kanya ni Hyun na siya talaga ang natalo. Ayaw niyang tanggapin na natalo siya at sinabihan niya si Hyun na ihagis na ito. Sinabihan siya ni Hyun na pag-isipang mabuti ang sinabi niya pagkatapos tingnan ang kanyang kanang pulso. Ginawa niya ito, at nagulat siya nang makitang bumagsak sa 90 puntos ang antas ng kanyang katinuan, kaya labis siyang natulala. Iginiit niyang malaman kung paano ito nangyari, at sinabi sa kanya ni Hyun na patuloy na bumabagsak ang antas ng kanyang katinuan sa bawat round. Inamin niyang simula pa lang ay layunin na niyang ubusin ang lahat ng kanyang katinuan, at minura siya ng babae nang marinig ito. Ipinaalam sa kanya ni Hyun na sa isa pang hagis, magiging isang miss na siya. Naghanda na si Hyun para ihagis ito, at ipinikit ng babae ang kanyang mga mata habang hinihintay ang katapusan. Kalaunan ay tumigil si Hyun, at inutusan siyang ibigay ang lahat ng kanyang mga relic at dalhin siya sa kamahalan pagkatapos. Sinabi rin niya sa kanya na dapat siyang dumaan sa rutang iniiwasan ang lahat ng kanilang mga security patrol. Sumang-ayon siya rito, at maya-maya pa ay dumating sila sa isang bahagi ng lungsod kung saan sinabi niyang kailangan na nilang magpatuloy ng mag-isa. Tinanong siya ni Hyun kung bakit siya nagpapaiwan, at binanggit niyang walang rutang lubos na nakakaiwas sa surveillance network, at isa na rito ang lugar na papasukin nila. Binanggit niyang hindi siya makakasunod dahil kung makikita siyang kasama nila, tatawagin siyang traidor.
Hindi pa man siya tapos magsalita nang sipain siya ni Hyun patungo sa bukas na espasyo, habang sinasabing wala siyang pakialam kung matawag man siyang traitor o hindi. Tumalsik ang kanyang chibi version bago siya lumingon kay Hyun para pagalitan ito. Tinanong siya ni Hyun kung bakit walang kahit isang bantay gayong sinabi niyang isa itong espesyal na surveillance area. Tinanong siya ni Yu kung niloko niya sila, ngunit bakas ang takot sa kanyang mukha nang sabihin niyang may kakaibang nangyayari. Biglang may lumitaw na maliwanag na ilaw sa paligid nila at nagsimulang yumanig ang lupa. Bago pa nila mamalayan, bumuka ang lupa at nahulog ang lahat ng nakatayo sa paligid. Lingid sa kanilang kaalaman na pinapanood pala sila mula sa situation room ng security force at natutuwa ang commander na nagtagumpay ang kanilang plano. Agad niyang ipinag-utos na isara ang pasukan at sinunod naman ito ng mga sundalo. Lubos na nakakasiguro ang commander na sa oras na makulong sila sa labirinto, wala na silang kawala. Nang makabawi na si Hyun at ang iba pa, napagtanto nilang nasa isang uri sila ng silong. Nagpanik ang ibang mga sibilyan na nahulog kasama nila dahil nakarinig na sila ng mga usap-usapan tungkol sa labirinto dahil wala pang sinumang nakatakas mula sa piitan. Nagsimula silang umiyak, iniisip na katapusan na nila, ngunit sinigawan sila ni Hyun na tumahimik dahil kailangan lang nilang humanap ng paraan para makalabas. Biglang sinabi ni Yu na may naririnig siyang mga yabag at natatakot si Ja na kailangan nila itong tapusin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Hyun na ilabas ang kanyang espada habang naghahanda siyang harapin ang sinumang susugod sa kanya. Kalaunan ay may lumitaw na isang grupo ng mga malnourished na lalaki mula sa panloob na silid na nagulat na itinulak ng security force ang marami pang tao papasok sa labirinto. Tinanong sila ni Hyun kung sino sila at sumagot silang sila ang mga nakulong sa labirinto bago siya. Sinabi nilang ikinulong sila dahil tumanggi silang magpasailalim sa kamahalan. Binanggit nilang kapag sinubukan ng mga taong may higit 70 puntos na katinuan na bumuo ng anumang pagtitipon, itatapon sila ng security force sa labirinto nang walang pag-aalinlangan dahil itinuturing silang mga mapanganib na individual. Napagtanto ni Hyun na hindi ginawang ganap na magulo ng kamahalan ang lungsod gamit lamang ang kapangyarihan ng alak. Sa madaling salita, kinulong ang lahat ng normal na tao sa labirinto, kaya sinabihan sila ni Hyun na sumunod sa kanya dahil ilalabas niya sila rito. Gayunpaman, sinabi nila sa kanya na imposible ito dahil ang bakal na pintuan na tinitingnan niya ay ang tanging lagusan. Ngunit para makadaan sa lagusan, kailangan niyang inumin ang alak na nasa pader. Gayunpaman, nakakalaso ng tasa, at sa sandaling inumin ito, mawawala ang kanilang sariling kalooban tulad ng mga tao sa ibabaw. Ang pagpipilian ay alinman sa mamatay sa gutom o umalis bilang isang ngisi. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng grupo kay Hyun na hanggang dito lang ang maitutulong niya. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya naging kapaki-pakinabang, ngunit sinabi ni Hyun na hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil hindi pa rin nagbabago ang kanyang pasyang umalis. Naghanda si Hyun na gamitin ang espada sa pinto dahil ayaw nitong bumukas. Sumugod si Hyun patungo sa pintuan sa layuning wasakin ang pinto ng marahas, ngunit biglang gumana ang system na nakakabit sa pinto at sinimulan nitong iskan ang kaisipan ni Hyun. Bago pa marating ni Hyun ang pinto, sinabi sa kanya ng system na naabot na niya ang mga kondisyon para makaalis siya at bumukas ang pinto, kaya nagulat ang lahat, maging si Hyun. Ayaw paniwalaan ng mga matagal nang nandoon ang kanilang nakikita dahil kusa itong bumukas pagkatapos nitong sabihin na naabot na ni Hyun ang mga kondisyon. Ayaw nilang tanggapin na may kahit sino sa kanila ang makakaabot sa mga nakatakdang kondisyon dahil tanging mga baliw lamang ang nakakagawa nito. Ngunit napansin nilang napakataas ng antas ng kabaliwan ni Hyun, kaya napatanong sila kung sino ba talaga siya. Ang alam nila ay habang tumataas ang kabaliwan, dapat bumabagsak ang katinuan, ngunit napapanatili ni Hyun ang kanyang katinuan na may ganoong antas ng kabaliwan. Ngumiti si Hyun at sinabing baka dahil isa siyang dayuhan, kaya iminungkahi niyang umalis na silang lahat ngayon dahil bukas na ang pinto. Samantala, sa situation room, nababaliw na ang commander dahil hindi siya makapaniwalang bumukas na lang ang pinto para makadaan si Hyun. Sinabi ng ibang mga bantay na nakalabas siya dahil sa antas ng kanyang kabaliwan, ngunit nananatili itong isang nakakagulat na pangyayari dahil karaniwang nagiging zero ang katinuan kapag ang kabaliwan ay 99. Ipinaalam nila sa commander na walang iba kundi isang halimaw si Hyun at iyon lang ang maitatawag nila sa kanya. Nag-utos agad ang commander na paganahin ang lahat ng patibong at gisingin ang pangalawang puso. Inutos niya na ipadala ito sa kanilang direksyon nang walang pag-aaksaya ng oras. Habang naglalakad sila sa kakaibang lagusan, napansin ni Hyun na may nakakagapang sa kanya, at agad siyang kumilos, at mabilis na tinaga ang mga baging na gumagapang sa kanya. Gawa rin sa alak ang mga baging, at ang amoy pa lang ay nagpababa na sa antas ng katinuan ni Hyun ng 5 puntos. Kaya naman, nagpasya si Hyun na hampasin na lamang ang mga baging, at nasa gitna siya ng pag-atake nang makarinig sila ng isang nakakakilabot na tunog mula sa malayo. Nagpanik si Yu at sinabihan si Hyun na huwag basta-basta tagpasin ang mga baging dahil naubos lang ang katinuan ng lahat.
Sa oras na yon, isang kakaibang halimaw na nagngangalang Sateros, na siyang tagapagbantay ng labirinto, ang nagpakita sa kanila. Ipinahayag ni Sateros ang kanyang pagkasuklam na nakakalakad sila sa labirinto nang buo pa rin ang kanilang katinuan, ngunit ipinaalam niya sa kanilang tapos na ang lahat dahil nakaharap na nila siya. Halos makabingi si Hion sa matinis na boses ni Sateros, at pagkatapos nito, napagtanto niyang bumagsak ng 1-0 puntos ang antas ng kanyang katinuan. Pagkatapos ay inutusan ni Sateros ang kanyang mga alagad na buksan ang mga takip ng mga bariles ng alak, at maya-maya pa ay kinawitan ng mga baging ang grupo upang paghigpitan sila. Binanggit ni Sateros na kailangan niyang ipatikim sa lahat ang alak, at nang walang pag-aaksaya ng oras, itinapon sa mga bariles ng alak ang mga nakadapos. Nagpanik ang ahenteng babae habang nalulunod siya sa bariles ng alak dahil sa takot na malapit nang masira ang kanyang isipan. Biglang hiniwa ni Hion ang mga ito sa isang iglap, sinira ang mga bariles habang inililigtas ang mga nakakulong na tao at tinitiyak na nakatalikod siya sa kanila para mag-aura farm. Nang makita kung gaano kadaling naayos ni Hion ang sitwasyon, napagtanto ni Sateros na siya ang nagbukas ng pinto, at tinanong siya kung bakit siya nakikialam sa kanyang negosyo gayong napakataas ng antas ng kanyang kabaliwan. Tinanong niya ito kung gusto niyang maghari-harian sa mga tao, ngunit sinabihan siya ni Hion na tumahimik dahil isa na siyang hari. Itinuro naman ni Hion ang kanyang espada kay Sateros na sinasabing alam niyang siya ang hari ng labirinto, kaya gusto niyang magkaroon sila ng labanan ng mga hari. Inilabas ni Hion ang barya na nagsasabing narinig niyang isinasaayos ng hari ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusugal, at iminungkahi niyang magkaroon sila ng isang laban sa paghagis ng barya. Gusto lang talaga ni Hion na gamitin ang taktikang ito para makakuha ng kaunting oras. Ngunit sa halip na sumang-ayon sa inalok na laro ni Hion, sinabi sa kanya ni Sateros na siya ang pipili ng laro. Ibinunyag ni Sateros na mas gusto niya ang isang larong may kinalaman sa alak, at dinala niya si Hion sa isang lamesa kung saan may 6 na baso ng alak. Sinabi niya sa kanya na isa rito ang may lason, at magkakaroon ng 3 round sa laro. Pipili siya ng 2 baso bawat round, at inumin niya ang isang baso habang ibibigay niya sa kalaban ang isa pa. Napagtanto ni Hion na isa itong laro kung saan kailangan niyang itaya ang kanyang buhay ng 1 beses, habang itinataya niya ang buhay ni Sateros ng 1 beses. Kinumpirma ito ni Sateros, ngunit pinuna ng isa sa mga tao ang pagkukulang sa laro, at sinabing si Sateros ang nagdala ng alak, kaya siguradong alam niya kung aling baso ang may lason. Gayunpaman, sumagot si Sateros na hindi siya walang hiya, kahit pa isa siyang halimaw. Iginiit ni Sateros na seryoso siya palagi pagdating sa alak. Inudyukan siya ni Hion na kumalma dahil hindi siya nagdududa sa kanya. Kalaunan ay pumili si Hion ng isa sa mga baso habang nagpapaniksiyo, at tinanong siya kung seryoso ba siya sa pagpili na inumin ang alak. Bago pa man siya mapigilan ni Yu, ininom niya ang alak ng parang walang anuman. Pinanood siya ni Sateros ng may ngiti, at ibinaba ni Hion ang baso at sinabing hindi gaanong masarap ang lasa nito. Inasar siya ni Sateros na sinasabing sadyang mapalad lang siya dahil tila hindi nilagyan ng lason ang unang baso. Sa oras na yon, kumuha ulit ng isa pang baso si Hion at nilagok ito, na naging dahilan para sigawan siya ni Yu at sabihan siyang bigyan man lang niya si Sateros ng isa sa mga baso. Kahit si Jaya ay nababaliw sa mismong paningin na umiinom ng lason si Hion. Ngunit may ngiti sa kanyang mukha, hinikayat niya silang panoorin ang gagawin niya.